Wala akong balak magbayad kahit isang sentimo para sa puneraryang ito, Theresa. Masyado nang magastos ang pagpapagamot sa nanay mo nung nabubuhay pa siya. Huwag mo na akong idamay hanggang sa huling hantungan niya. Ang boses ni Mateo ay malamig matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa loob ng tahimik na parish ng San Isidro, ang bawat salita niya ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa sahig na marmol, nagniningning sa ilalim ng madilim na ilaw ng mga kandila. Sa sandaling yon, ang mga kamay ni Theresa ay maingat na inaayos ang paboritong puting rosaryo sa pag-itan ng mga daliri ng kanyang yumaong ina. Katatapos lang niyang linisin ang salamin ng kabao, gamit ang isang malinis na panyo tinitiyak na walang kahit isang bahid ng alikabok na sisira sa huling pagkakataon na masisilayan niya ang mukha ni Doña Mercedes. Ang rosaryong yon ay binili niya mula sa kanyang unang sahod bilang inhinyero. Ang karerang kinalimutan niya, tinalikuran niya para lamang maging katuwang ng ina sa bawat sandali ng pagkakasakit nito sa loob ng 5 taon. Dahan-dahang napatigil ang paggalaw ng kanyang mga daliri. Hindi siya lumingon, pero damang-dama niya ang presensya ni Mateo sa kanyang likuran. At hindi lang si Mateo. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Consuela Santos ay humalo sa amoy ng mga bulaklak ng patay at insenso, isang amoy na masyadong matapang, masyadong mapang-api para sa isang lugar ng pagdadalamhati. Mateo, nasa harap tayo ng kabaong ni Nanay Mahina ang boses ni Theresa. Pilit na pinatitibay ang kanyang sarili, kahit na nararamdaman na niya ang unti-unting pagyanig ng kanyang tuhod. Respeto naman. Pag-usapan natin ito sa labas. Narinig ni Theresa ang mahinang tawa ni Consuela, isang tunog na parang kaskas ng kuko sa pisara. Why wait, Theresa? The truth doesn't need a schedule. Saka we're just being practical. Mateo has been funding your mother's hospital bills for years. Ngayong wala na siya, it's time to settle the accounts. Humarap si Theresa nang may marahang pagkilos ang kanyang itim na belo ay bahagyang humahawi sa kanyang mukha na maputla ngunit may bakas ng danggal. Doon niya nakita ang kanyang asawa. Ang lalaking pinang-akuan siyang poprotektahan siya na ngayon ay nakatayo ng may pagmamalaki ang braso, ay nakapulupot sa bae ang ni Consuela sa harap ng mga kamag-anak at ilang kaibigan ng pamilya na nagsisimula ng magbulungan. Anong accounts, Mateo? Tanong ni Theresa, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa asawa. Inilabas ni Mateo ang isang makapal na sobre mula sa kanyang mamahaling Amerikana at inihagis ito sa ibabaw ng kabaong ni Doña Mercedes. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa ibabaw ng salamin ay tila isang sampal sa katahimikan ng simbahan. Iyan ang kasulatan na pinirmahan mo 3 buwan na ang nakalilipas deklarasyon ni Mateo sapat ang lakas para marinig ng lahat ng naroroon. The voluntary waiver of all your inheritance rights to the De La Vega estate. Ginamit natin ang halaga niyan para bayaran ang mga utang mo sa kumpanya dahil sa mga anomalya sa iyong mga nakaraang proyekto. In short, Theresa, you are no longer the owner of the hacienda. You are just a guest in your own mother's funeral. Naramdaman ni Theresa ang biglang paglamig ng kanyang daloy ng dugo. Ang hangin sa loob ng kapilya ay tila naubos. Ang kanyang lalamunan ay nanikip tuyot na tila nilamon ng buhangin. Alam niyang wala siyang pinipirmahang ganon. 3 buwan na ang nakalilipas, ang tanging pinirmahan niya ay ang mga papeles para sa bagong gamot ng kanyang ina na dinala ni Mateo sa kanya habang puyat na puyat siya sa pagbabantay. Sa di kalayuan, narinig niya ang boses ni Aling Charing, ang kapitbahay nilang kilala sa pagiging mabilis ang dila. Diyos ko, kaya pala, laging balisa si Theresa. Ninanakawan na palang asawa, pati ba naman ang sariling ina? Akala ko ba dakilang anak, tuso rin pala? Ang mga bulong ay nagsimulang gumapang sa paligid niya na parang mga makamandag na ahas. Ang hiya! Ang bigat ng kahihiyan na tanging mga Pilipino lang ang nakakaalam ng tindi ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin nagsisinungaling si Mateo, pero ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakatuon sa pagpigil sa kanyang mga luha. Hindi niya bibigyan ng kasiyahan si Consuela na makitang gumugulong ang kanyang mga luha sa sahig. Huminga ng malalim si Theresa, ang kanyang dibdib ay kumikirot sa bawat singhap.
Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na nanginginig pagkatapos ay muling ibinaling ang tingin sa mapayapang mukha ng kanyang ina sa loob ng kabaong. Mateo, ang kanyang boses ay hindi na. Nanginginig ito ay naging isang bulong na kasing talim ng labaha. Haharapin mo ang bawat salitang binitawan mo ngayon. Hindi lang sa batas ng tao, kundi sa harap ng Diyos at ng nanay ko. Lumapit si Mateo sapat na malapit para maamoy ni Teresa ang amoy ng alak at tagumpay sa hininga nito. The law is on my side, Teresa. At sa tingin mo ba, paniniwalaan ka nila? You're just a grieving, unstable woman who can't even afford to bury her own mother? Iniabot ni Mateo ang isa pang pirasong papel, isang writ of eviction. You have 48 hours after the burial to vacate the hacienda. Consuela and I are planning to turn the old mansion into a resort. It's better that way kaysa mabulok lang sa alaala ng isang matandang may sakit. Tinalikuran siya ni Mateo at Consuela. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol ay tila isang martsa ng tagumpay. Naiwan si Teresa na nakatayo sa gitna ng kapilya, pinaliligiran ng mga taong dati ay numingiti sa kanya, pero ngayon ay umiiwas na ng tingin. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo hindi dahil sa luha, kundi dahil sa tindi ng sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing walang tulog, ang bawat pangarap na binitawan niya para sa pamilyang ito lahat ay itinapon sa basura sa loob lamang ng ilang minuto. Dahan-dahang itinuon ni Teresa ang kanyang paningin sa rosary, yung hawak ng kanyang ina. Hinawakan niya ang malamig na salamin ng kabaon, ang kanyang mga kuko ay bahagyang kumakalos sa ibabaw nito. Sa kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw, na isang tanong na walang sagot mula sa katahimikan ng kamatayan. Nay, ito ba ang kapalit ng lahat? Bakit ang mga taong nagmamahal ng tapat, sila pa ang kailangang mawasak ng ganito? Nanatili siyang nakatayo doon, isang anino ng pighati sa ilalim ng dambana, habang sa labas ng simbahan ang unang patak ng ulan ay nagsimulang bumuhos, tila nakikidalamhati sa isang danggal na pilit na niyurakan. Insan, huwag kang mag-alala. Dito ka muna sa amin. Alam mo namang parang tunay na kapatid na ang turing ko sa'yo, di ba? Hindi kita pababayaan sa gitna ng unos na ito. Ang boses ni Esteban ay puno ng maling init, isang uri ng pag-aalaga, na tila isang makapal na kumot, pero puno pala ng nakatagong mga tinik. Sa loob ng maliit at masikip na sala ni Esteban, ang amoy ng basang semento at lumang kahoy ay humahalo sa usok ng murang sigarilyo. Sa labas, ang ulang ay patuloy na humahampas sa bubong nayari sa kinakalawang naye, o lumilikha ng isang ingay na tila libu-libong maliliit na martilyo na pumupukpok sa bugo ni Teresa. Nakatitig lamang si Teresa sa tasang hawak niya. Ang kape sa loob nito ay matagal nang lumamig kas inglamig ng kanyang pakiramdam mula nang lisanin niya ang sementeryo. Ang kanyang itim na damit ay bahagyang basa pa sa laylayan at ang putik mula sa asyenda ay namuuna sa kanyang mga sapatos ang lupang pag-aari ng kanyang pamilya na ngayon ay ipinagkakait na sa kanya. Salamat, Esteban, mahina niyang tugon. Ikaw na lang ang natitira kung mahihinga ng tulong. Si Mateo, hindi ko alam kung paano niya nagawang palsipikahin ang lahat. Alam kong may iniwan si nanay na mga dokumento sa lumang vault. Pero kailangan ko ng legal na paraan para mabuksan yon nang hindi nila nalalaman. Tumango-tango si Esteban habang hinihitit ang kanyang sigari, o ang kanyang mga mata ay hindi direktang tumitingin kay Teresa. Oo, alam ko. Iyong mga folder na sinasabi mo, iyong mga blueprints at land titles, nasaan na nga ba uli ang mga kopya nun? Baka matulungan kitang itago muna bago pa makuha ng mga tauhan ni Mateo. Nag-angat ng tingin si Teresa. Sa sandaling yon, isang munting kislap ng pag-asa ang sumagi sa kanyang puso. Si Esteban ang kalaro niya mula pagkabata. Si Esteban ang tinulungan ni Doña Mercedes na makatapos ng pag-aaral noon mamatay ang mga magulang nito. Utang na loob, isang salitang napakabigat sa kulturang kinagisans nila. At naniniwala si Teresa na sapat na yon para pagkatiwalaan ng pinsan. Nasa loob ng bag ko ang listahan ng mga accounts at ang flash drive na naglalaman ng mga emails ni Mateo sa abogado niya bulong ni Teresa. Ito ang alas ko, Esteban. Kapag nailabas ko ito sa media, malalaman ng lahat na siya ang nagnanakaw sa kumpanya at hindi ako.
Mabuti, sabi ni Esteban at sa unang pagkakataon ay ngumiti siya. Pero ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May kislap dun ng pagkagutom, isang uri ng pagnanasa na hindi para sa katarungan, kundi para sa isang bagay na mas madilim. Ilang sandali pa ay tumayo si Esteban para kumuha raw ng mainit na tubig. Naiwan si Teresa sa sala, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Napansin niya ang isang piraso ng papel na nakasingit sa ilalim ng lumang stiyaryo sa ibabaw ng lamesa. Dahil sa kuryosidad at sa kaba na tila nanunuot sa kanyang balat, dahan-dahan niyang hinila ang papel. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ito ay isang resibo ng deposito sa bangko, isang malaking halaga 500,000 piso. At ang pangalan ng nagdeposito, Consuela Santos. Ang petsa ay kahapon lang, bago pa man ganapin ang libing ng kanyang ina. Naramdaman ni Teresa ang biglang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang hangin pumapasok sa kanyang baga ay tila naging lason. Ang bawat alaala ng pagkabata nila ni Esteban ay biglang nabura na palitan ng isang katotohanang mas masakit pa sa sampal ni Mateo. Narinig niya ang yabag ng mga paa ni Esteban na pabalik na sa sala. Sa bawat tunog ng tsinelas nito sa sahig, tila may isang malaking pader na gumuho sa loob ni Teresa. Mabilis niyang ibinalik ang papel sa pinagtatagwan nito at pilit na umayos ng upo, kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig na sa tinde ng pagtataksil. "O heto na ang mainit na kape insan masayang," sabi ni Esteban habang inilalapag ang tasa. "Inumin mo muna yan para mahimasmasan ka. Pagkatapos, ibigay mo na sa akin ang bag mo. Ako na ang magtatago sa ligtas na lugar. Alam mo naman baka, pasukin tayo rito ng mga tauhan ni Mateo?" Tumingin si Teresa sa mga mata ni Esteban. Wala na doon ang pinsang kinalakihan niya. Ang nakikita na lang niya ay isang estrangyo na handang magbenta ng kaluluwa para sa ilang pirasong pilak. Ang bag na yakap-yakap niya na naglalaman ng kanyang tanging pag-asa ay tila naging isang mainit na uling na nagpapapaso sa kanyang mga braso. "Esteban," mahina niyang tawag, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pait. "May nakalimutan pala ako sa sasakyan. Iyong gamot ko sa hika, kailangan ko lang kunin saglit." Bahagyang kumunot ang noo ni Esteban. "Samahan na kita. Baka madulas ka sa labas, malakas pang ulan." Hindi na mabilis na sagot ni Teresa habang tumatayo. "Dito ka na lang. Mabilis lang ako." Bit-bit ang kanyang bag, lumabas si Teresa sa ulan. Ang malamig na tubig ay humahampas sa kanyang mukha. Nuit hindi niya ito nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang kumukulong galit at ang nakakasuffocate na pakiramdam ng pagiging mag-isa. Habang naglalakad siya palayo sa bahay, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa dikalayo, ang isang sasakyang pamilyar sa kanya. Isang sasakyang pag-aari ng kumpanya ni Mateo. Napagtanto ni Teresa na hindi lang siya ipinagkanulo ni Esteban. Ipinagbili siya nito bilang isang pain sa mga lobong naghihintay sa dilim. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa bahay ng kanyang pinsan. Doon sa may bintana, nakita niya ang anino ni Esteban na may kausap sa telpo. Sa sandaling iyon, alam ni Teresa na wala na siyang babalikan. Ang bawat tulay na nag-uugnay sa kanyang nakaraan ay nasusulog na. Sa gitna ng madilim na kalsada, sa ilalim ng hagupit ng bagyo, isang pares ng manilaw-nilaw na ilaw ng sasakyan ang biglang bumukas mula sa kanyang likuran. Ang liwanag nito ay tila humahabol sa kanya, binubulag siya sa gitna ng kawalang katiyakan. Ang bawat hakbang ni Teresa sa maputik na eskinita ay tila isang pakikipaglaban sa bigat ng kanyang sariling mga binti. Ang ungal ng makina ng sasakyan sa kanyang likuran ay lalong lumalakas, ang liwanag ng mga headlight nito ay tila dalawang higanting mata na nambubulag sa kanya sa gitna ng kadiliman. Sa bawat pagpihit niya sa mga kanto ng Briggy San Jose, nararamdaman niya ang malamig na tilamsik ng tubig mula sa mga kanal. Isang paalala na wala na siyang malinis na lugar na pwedeng balikan. Sa wakas nakakita siya ng isang makitid na puwang sa pagitan ng dalawang lumang pader. Mabilis siyang pumasok doon,
Pilit na pinagkakasya ang sarili habang yakap-yakap ang kanyang bag sa kanyang dibdib. Pinigilan niya ang kanyang paghinga, kahit na ang kanyang bag ay tila sasabog na sa tindi ng pagod. Narinig niya ang marahang pagdaan ng sasakyan, ang tunog ng gulong nito sa basang semento ay tila isang babala. Na muling bumalik ang katahimikan, na tanging patak na lang ng ulan sa mga plastik na yero. Ang naririnig ay dun lamang siya ng hina at napasandal sa malamig na pader. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Mula sa isang bukas na bintana sa itaas, narinig ni Teresa ang isang pamilyar at matinis na boses. Isang boses na mas nakakasugat pa kaysa sa hagupit ng bagyo. O tingnan nyo ito mga ka-live, hindi ba't ito ang sikat na si Teresa de la Vega? O baka dapat nating tawaging Teresa ang magnanakaw? Napatitig si Teresa sa isang maliit na tindahan sa tapat ng eskinita. Doon nakapaligid ang ilang kababaihan sa isang cellphone. Sa screen ng telpon, nakita ni Teresa ang mukha ni Aling Charing. Ang marites ng kanilang bayan ay kasalukuyang naka-Facebook Live at ang paksa ng kanyang usapan ay walang iba, kundi ang kahihiyang dinanas ni Teresa sa sementeryo. Kumpirmado mga mar, patuloy ni Aling Charing, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa habang humaharap sa kamera. Sabi ng asawa niyang si Mateo na napakabait at napakatiisinha itong si Teresa raw ay matagal nang niloloko ang kumpanya. Ginamit ang pera para sa kung ano-anong luho habang ang nanay niya ay naghihingalo. At ngayong balita ko pati ang sarili niyang pinsan na si Esteban, tinangkapan niyang nakawan bago tumakas. Nagsimulang mag-type ng mga komento ang mga nanonood. Ang mga salitang walang utang na loob, mamatay muna bago mana, at baliw ay mabilis na dumadaloy sa screen. Naku Charing, totoo ba yan? Akala ko pa naman napakabuting anak niyan, sabi ng isang babaeng nakikinig sa tindahan habang humihigop ng mainit na kape. Ay naku mare ang masasamang damo, talaga namang mahirap mamatay. Pero mabilis kumalat ang baho. Sagot ni Aling Charing sabay tawa. Kaya kayo mag-ingat sa mga anak na masyadong tahimik, baka sa loob ang kulo tulad nitong si Teresa. Balita ko nga hinahanap na siya ng mga pulis dahil baka raw saktan niya ang sarili niya o ang ibang tao. She is mentally unstable, ika nga ni Mateo. Napaatsa si Teresa sa dilim. Ang bawat salita ni Aling Charing ay tila mga karayom na itinutusok sa kanyang balat. Ang kanyang dangal, ang kanyang pangalan na pinangalagaan niya ng maraming taon ay nilalamunan na kamandag ng tsismis. Sa isang gabi lang, mula sa pagiging isang respetadong inhenyero siya, ay naging isang kriminal at baliw sa mata ng lipunan. Hindi na lang si Mateo ang kalaban niya. Ang buong mundo na dati niyang ginagalawan ay naging isang malaking hukay na handang maglibing sa kanya ng buhay. Nanginginig ang kanyang kamay habang kinukuha ang sariling cellphone mula sa bag. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang mag-post at sabihin ang katotohanan. Pero alam niyang, sa sandaling buksan niya ang kanyang lokasyon, mahahanap siya ni Mateo. Ang tanging magagawa niya ay panuurin ang sariling pagkasira sa kamay ng isang taong binayaran para gumawa ng kwento. Nay, tulungan niyo po ako, bulong niya. Sa hangin ang kanyang boses ay nabaon sa ingay ng ulan. Isang matanda ang lumabas mula sa tindahan at tumingin sa direksyon ng eskinita. Mabilis na yumuko si Terfor at tagtago sa likod ng mga basurang nakatambak. Narinig niya ang pagdura ng matanda sa semento bago ito nagsalita. Sayang ang ganda, sayang ang pinag-aralan. Mas masahol pa pala sa hayop ang trato sa magulang. Ang mga salitang iyon ang naging huling patak na nagpaapaw sa banga ng pagtitiis ni Teresa. Hindi niya namalayan na ang kanyang mga kuko ay bumaon na sa palad ng kanyang mga kamay hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ang sakit ng katawan ay wala kumpara sa sugat sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang madilim at nagnaningas na determinasyon. Kung ang mundo ay gustong makakita ng isang baliw at masamang tao, ibibigay niya ang hinahanap nila, pero sa sarili niyang mga tuntunin. Habang naglalakad siya palayo sa liwanag ng tindahan, isang maliit na poster sa pader ang nakakuha ng kanyang pansin.
Ito ay isang anunsyo para sa isang legal aid firm. Ngunit ang pangalang nakasulat sa ibaba ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Julian V. Salvador, ang abogado ng mga inaapi. Naalala niya ang kwento ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Ang pamilyang Salvador, ang pamilyang sinira ng kanyang sariling ama at lolo para makuha ang hasyenda. Ang pamilyang may sapat na dahilan para kamuhian ang mga De La Vega. Ang kaaway ng aking kaaway ay maaaring maging kaibigan kubulong ni Teresa sa sarili. Ngunit bago pa siya makahakbang muli, isang mabigat na kamay ang biglang pumatong sa kanyang balikat mula sa likuran. Ang amoy ng basang tela at sigarilyo ay muling bumulaga sa kanya. Sabi ko na nga ba, hindi ka lalayo? Insa ng boses ni Esteban ay puno ng panunuya sa gitna ng dilim. Hinihintay ka na ni Mateo. Huwag mo na kaming pagurin. Huwag kang malikot, Teresa. Masasaktan ka lang at lalong magmumulang totoo ang sinasabi nila na nawawala ka na sa sarili mo. Ang bawat salita ni Esteban ay parang malapot na putik na dumidikit sa balat ni Teresa. Ang kamay nito na dati ay madalas niyang abutan ng baon noong mga bata pa sila, ay mahigpit na nakadiin sa kanyang balat sapat para mag-iwan ng pasa. Sa gitna ng madilim na eskinita, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na bumbilya mula sa isang post na kanina pa kumukurap-kurap tila nag-aagaw buhay sa gitna ng unos. Napapikit si Teresa. Isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip, ang kanyang ina, si Doña Mercedes, habang matiyag ang tinuturuan si Esteban na magsulat dahil wala itong pambili ng papel. Pinaghahati ni Mercedes ang lahat, maging ang pagmamahal, para lang hindi maramdan ni Esteban na ulila siya. Pinag-aral ka ni Nanay Esteban, bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng paghingal. Pinasuotan kanya ng maayos na damit. Itinuring kanyang sariling anak. Ito ba ang kabayaran sa lahat ng sakripisyo niya? Ang ipagbili ako sa lalaking pumatay sa kanya, sa lungkot? Tumawa si Esteban, isang maikli at tuyot na tawa na walang bakas ng pagsisisi. Ang utang na loob ay hindi nakakabusog, Teresa. Ang hasyenda ay mawawala na sa iyo, tanggapin mo na. Pero kung ibibigay mo sa akin ang bag na yan, baka makiusap ako kay Mateo na dalhin ka sa isang maayos na pasilidad? Dun sa hindi ka masasaktan. Pasilidad, tanong. Ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nalilisik sa dilim. Ang ibig mong sabihin sa mental hospital para tuluyan niyo akong maideklarang baliw at hindi na makapagsalita tungkol sa ginawa niyo. Masyado kang matalino para sa sarili mong ikabubuti, sagot ni Esteban habang pilit na hinihila ang bag mula sa braso ni Teresa. Dito naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang lakas na nagmumula sa kailaliman ng kanyang galit. Hindi siya ang mahinang babaeng tumalikod sa kanyang propesyon. Siya ay isang De La Vega. Gamit ang lahat ng bigat ng kanyang katawan, marahas niyang itinulak si Esteban patungo sa mga nakatambak na lata ng pintura at mga sirang kahoy. Ang tunog ng pagbagsak ni Esteban sa mga kalat ay umalingaw, ngaw sa eskinita kasunod ng kanyang pagmura. Hindi na lumingon si Teresa. Tumakbo siya patungo sa dulo ng eskinita, ang kanyang mga sapatos ay humahampas sa basang semento, lumilika na mga tilamsik ng tubig na humahalo sa ulan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagmamadali, bawat tibok ay nagsasabing kailangan niya makalayo. Sa dulo ng kalsada, nakita niya ang mga ilaw ng mga sasakyan dumadaan sa highway. Doon sa tapat ng isang lumang gusali na may kupas na pintura, nakita niya ang karatulang kanina pa niya hinahanap. Salvador and Associates Law Firm. Ang mga bintana ng opisina ay madilim, maliban sa isang maliit na ilaw sa ikalawang palapag. Walang pag-aalunlangan tinawid ni Teresa ang highway, kahit na muntik na siyang mahagip ng isang rumaragasang jeepney. Ang busina nito ay tumulos sa kanyang pandinig na parang isang malakas na hiyaw, pero hindi siya tumigil. Nakarating siya sa pintuan ng gusali at nagsimulang kumatok ng malakas. Ang bawat hampas ng kanyang palad sa kahoy na pinto ay tila isang pagsusumamo para sa kanyang buhay. Tulog na sila, miss. Bumalik ka na lang bukas. Isang boses mula sa dilim ang nagpatindig ng balahibo ni Teresa. Sa gilid ng gusali, isang lalaki ang nakatayo, nakasuot ng mahabang itim na coat, may hawak na payong na, tila hindi tinatablan ng hangin.
Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino, pero ang kanyang mga mata, malamig matalim, at tila nakakabasa ng kaluluwa, ay direktang nakatitig sa kanya. Julian Salvador, tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa pagod. Dahan-dahang lumapit ang lalaki. Ang bawat hakbang nito ay kalmado kabaliktaran ng kaguluhan sa paligid. Nang tumama ang ilaw ng post sa kanyang mukha, nakita ni Teresa ang isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang bed, te may panga na tila inukit sa bato at mga matang puno ng lihim. "Sino ang naghahanap sa akin sa ganitong oras?" tanong ni Julian. Ang boses niya ay malalim at walang emosyon. "Ako si Teresa de la Vega," sagot niya. Pilit na pinatatayo ang sarili ng tuwid sa kabila ng basang-basa niyang hitsura. "At kailangan ko ng abugadong hindi kayang bilhin ng pera ni Mateo Alcantara." Napatigil si Julian. Ang pangalang de la Vega ay tila isang lason na dumaan sa kanyang pandinig. Ang kanyang hawak sa payong ay humigpit at ang kanyang mga mata ay lalong naging madilim. De la Vega, pag-ulit ni Julian, may halong panunuya sa kanyang tono. "Alam mo ba kung anong ginawa ng pamilya mo sa pamilya ko? At ngayon may kapal ka na mukha na humingi ng tulong sa akin?" Mula sa malayo na rinig ni Teresa ang paghinto ng isagsasakyan at ang tunog ng pagbukas at pagsara ng mga pinto. Ang mga tauhan ni Mateo ay narito na. Tiningnan ni Teresa si Julian ng diretso sa mga mata. "Alam ko ang kasaysayan natin. Pero kung gusto mong makita ang huling Alcantara na bumagsak at makuha ang katarungang matagal na ipinagkait sa iyo, ako lang ang tanging paraan mo." Isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng gusali. Bumaba si Mateo, ang kanyang mukha ay puno ng ngit-ngit. "Teresa, huwag mong subukan ang pasensya ko. Halika rito." Tumingin si Julian kay Mateo pagkatapos ay muling ibinaling ang tingin sa nanginginig na si Teresa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang payong para masilungan si Teresa, isang kilos na tila nagmamarka ng isang bagong teritoryo. "Pumasok ka sa loob," utos ni Julian. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng bakal. "At huwag kang magkakamaling mag-iwan ng putik sa karpet ko. Teresa, lumabas ka dyan. Huwag mong gawing kuta ang opisina ng isang talunang abogado. Isang baliw na babae lang ang naniniwala na ililigtas siya ng isang Salvador." Ang sigaw ni Mateo mula sa labas ng pinto ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na opisina ni Julian. Ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas ng maso sa marupok na pag-asa ni Teresa. Sa loob ng silid-tanging ang mahinang tunog ng ticking clock sa pader at ang malakas na pagpintig ng puso ni Teresa ang maririnig. Dahan-dahang binaba ni Julian ang kanyang payong at isinandal ito sa gilid. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pinto, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng pagkainip. Lumingon siya kay Teresa na ngayon ay nakatayo sa gitna ng silid, basang-basa at nanginginig. Ang tubig mula sa kanyang buhok ay pumapatak sa mamahaling carpet ni Julian, lumilika ng madidilim na marka na tila mga bakas ng kanyang paghihirap. "Sabi ko sa iyo, huwag kang mag-iwan ng putik sa carpet ko," malamig na sabi ni Julian. Inabot niya ang isang malinis at puting tuwalya mula sa gilid ng kanyang mesa at inihagis ito kay Teresa. "Punasan mo ang sarili mo. You look like a ghost of a de la Vega, not a client." Nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang sinasalo ang tuwalya. Ang bango ng tilang iyon, amoy ng bagong labang damit at peppermint, ay kabaliktaran ng amoy ng ulan at putik na dala niya. Ito ang munting merienda ng karangyaan sa gitna ng kanyang gutom na kaluluwa. Sa loob ng kanyang bag, naramdaman niya ang matigas na kanto ng litrato ng kanyang ina. Ang inang sinabi ni Mateo na ninakawan niya. Ang inang sa huling hininga ay nanalangin para sa kaligayahan ng kanyang pagsasama kay Mateo. "Bakit mo ako pinatuloy?" bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang gas-gas na plaka. "Alam mo ang pamilya ko, ang sumira sa buhay ninyo? Dapat ay hinayaan mo na lang akong makuha ni Mateo." Lumapit si Julian sa kanyang malaking bintanang salamin. Mula doon makikita ang SUV ni Mateo na nakaparada pa rin sa labas. Ang mga wiper nito ay mabilis na humahawi sa ulan. Isang tawag ang pumasok sa cellphone ni Julian na nakapatong sa mesa.
Sinagot niya ito at ini-loudspeaker. Julian, darling, ang boses ni Consuela ay puno ng tamis na may halong lason. Ibigay mo na ang asawa ni Mateo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Alam nating pareho na mentally unstable si Teresa. Why ruin your reputation for a woman who belongs in a sanitarium? Tumingin si Julian kay Teresa. Ang katawan ng babae ay tila unti-unting gumuho. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang kanyang mga mata ay tila nawala ng ningning. Ang bawat salita ni Consuela ay isang pagpapatunay na ang bitag ay nakasara na sa paligid niya. Naramdaman ni Teresa ang pananakit ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay tila may kasamang bubog. Ang physiological na reaksyon ng kanyang katawan sa tindi ng stress ay nagsisimula ng maningil. Ang kanyang paningin ay nagdidilim at ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly. Consuela, sagot ni Julian, ang kanyang tono ay walang emosyon. Ang reputasyon ko ay hindi nakasalalay sa kung sino ang pinatutuloy ko sa opisina ko. Nakasalalay ito sa kung sino ang kaya kong pabagsakin at sa tingin ko ang kaso ni Teresa ay may sapat na sangkap para maging isang napakagandang palabas sa korte. Pinatay ni Julian ang tawag bago pa makasagot si Consuela. Lumingon siya kay Teresa na ngayon ay nakaupo na sa sahig, ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang paghitpi ni Teresa ay walang tunog, pero ang bawat pagyanig ng kanyang likod ay nagsasalita ng isang libong hapdi. Ang kanyang dangal ay parang isang basong nabasag sa sahig kahit anong gawin niyang pulot. Palaging may kulang. Palaging may masusugatan. Tumayo ka dyan, utos ni Julian. Pero sa pagkakataong ito, may bahid ng kakaibang tono sa kanyang boses. Hindi tayo mananalo kung ang makikita ng hukom ay isang biktima na sumusuko na sa sarili niyang luha. Inangat ni Teresa ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay mapula, puno ng pait at pagod. Ano ang gusto mo, Julian? Walang libreng tulon, lalo na mula sa isang Salvador na tulad mo. Ano ang kukunin mo sa akin? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Julian. Lumakad siya patungo sa kanyang vault at kumuha ng isang dokumento. Gusto ko ang Hacienda de la Vega. Gusto ko ang lupang ninakaw ng lolo mo sa pamilya ko. Ibibigay ko sa iyo. Ang kalayaan mo ang husti, siya mo at ang pagbagsak ni Mateo. Pero pagkatapos ng lahat, pirma mo ang kailangan ko para maibalik sa akin ang nararapat. Napatitig si Teresa sa dokumento. Ito ang kanyang tanging paraan para mabuhay, pero ito rin ang magiging huling pagkakataon na may mahahawakan siyang alaala ng kanyang ina. Ang kalayaan ay may napakataas na presyo, ang mismong lupang kanyang kinalakihan. Sa labas, ang ingay ng ulan ay tila naging isang malakas na hiyaw. Isang malakas na katok ang muling yumanig sa pinto. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito si Mateo. Isang boses ng isang babaeng nagmamadali ang narinig. Attorney Julian. May mga pulis sa labas. May dalang warrant para kay Mrs. Alcantara. Nagtama ang paningin ni Teresa at Julian. Ang panganib ay hindi na lang nasa labas ng pinto. Ito ay nasa loob na ng sistema. Walang bayad ang kalayaan, Teresa. Ang katarungan ay binibili ng dugo at sakripisyo, at sa gabing ito ang danggal mo ang nakataya. Ang boses ni Julian ay parang isang hatol na walang apela. Sa kabilang panig ng pinto narinig ang malalakas na kalabog mga pulis na pilit winawasak ang harang, kasabay ng boses ni Mateo na tila isang asong ulol na naghahanap ng biktima. Ang bawat hampas sa kahoy ay tila isang pintig ng takot sa dibdib ni Teresa. Hindi na nakapagsalita si Teresa. Sa gitna ng paghingal at panlalabo ng paningin, hinawakan niya ang kamay ni Julian, ang kamay ng taong dapat ay kaaway niya. Pero sa sandaling yon, ay siya lamang niyang kakampi. Mabilis siyang itinulak ni Julian sa loob ng madilim na lagusan sa likod ng bookshelf. Narinig niya ang marahang pagpihit na mekanismo at ang pagdikit ng mga libro sapat na para ibaang siya sa isang katahimikang nakakabingi. Ilang oras ang lumipas na tila mga taon. Inilipat siya ni Julian sa isang ligtas na bahay, isang maliit na apartment sa dulo ng isang kalsada sa Santa Mesa. Malayo ito sa karangyaan ng hacienda. Dito ang tanging maririnig ay ang tulo ng tubig mula sa sirang gripo
at ang ingay ng mga sasakyan sa malayo. Nakaupo si Teresa sa gilid ng isang manipis na kotson. Ang silid ay amoy, alikabok at lumang papel. Wala siyang dalang, kahit ano kundi ang kanyang bag na yakap-yakap pa rin niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang bulsa nito at inilabas ang isang maliit na locket, ang tanging alahas na hindi nakuha ni Mateo dahil nakatago ito sa loob ng damit ng kanyang ina nung ito ay mamatay. Binuksan niya ang locket. Ang larawan ni Doña Mercedes ay nakangiti sa kanya isang ngiting tila nagbibigay ng hapdi sa halip na ginhawa. Naalala ni Teresa ang mga huling gabi nila sa hacienda. Ang mga kamay ng kanyang ina na dati ay malambot, naging magaspang at payat na tila mga tuyong sanga. Sa loob ng 5 taon, tinalikuran ni Teresa ang pagiging inhinyero, ang mga pangarap niya magtayo ng mga tulay para lang maging tulay ng kanyang ina patungo sa kabilang buhay. Nay, bakit ang dumi-dumi ng tingin nila sa akin? Bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay nabasag sa gitna ng katahimikan. Ginawa ko naman ang lahat. Bakit ang daling maniwala ng mga tao na kaya ko kayong saktan? Naramdaman niya ang init ng mga luhang hindi na niya napigilan. Ang bawat patak ay tila humahapdi sa kanyang pismi. Ang physiological na reaksyon ng kanyang katawan, ang paninikip ng dibdib, ang pang-ininig ng kanyang mga daliri, ay tila isang dambuhalang alon na lumunod sa kanya. Ang katahimikan ng silid ay naging isang rehas na mas matibay kaysa sa bakal. Siya ay malaya mula sa mga pulis, pero bilanggo naman ang kanyang sariling pait. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng susi sa pinto. Pumasok si Julian. Nakasuot pa rin siya ng kanyang barong Tagalog, pero ang mga butones nito ay bahagyang bukas na at ang kanyang mukha ay bakas ng pagod. May dala siyang isang supot ng pagkain, pero ang tingin niya ay nanatiling diretsyo at malamig. Hindi ka pa kumakain? Sabi ni Julian habang inilalapag ang pagkain sa maliit na lamesa. Huwag mo hayaang patayin ka ng gutom bago ka pa pumapatay ng asawa mo. Tumayo si Teresa, pinahid ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Bakit ka ba talaga tumutulong, Julian? Alam nating pareho na hindi lang hacienda ang gusto mong makita ang mga De La Vega na nagmamakaawa sa iyo. Lumapit si Julian. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng apartment, nakita ni Teresa ang isang maliit na galos sa may leeg ni Julian. Isang lumang sugat na tila hindi kailanman naghilom. Ang distansya sa pagitan nila ay naging maliit sapat para maramdaman ni Teresa ang init ng hininga ni Julian. Gusto kong makita ang hustisya, Teresa, bulong ni Julian. Ang kanyang boses ay tila isang haplos ng lason. Ang pamilya mo ang kumuha ng lahat sa amin. Ang ama mo ang nagtulak sa tatay ko para kitilin ang sarili niyang buhay dahil sa kahihiyan. Na yung nararamdaman mo na, ang nararamdaman ko noon, gusto kong malaman kung susuko ka rin ba o gagamitin mo ang galit mo para sunigin ang lahat ng humahadlang sa iyo. Nagulat si Teresa sa tindi ng put sa mga mata ni Julian. Pero sa gitna ng put na yon, may nakita siyang isang bagay na pamilyar. Ang parehong sugat na nararamdaman niya. Sila ay 2 kaluluwang pinag-isa ng pagkakanulo. Hinawakan ni Julian ang baba ni Teresa. Pinilit itong tumingin sa kanya. Simula bukas, hindi ka na ang Teresa na iyakin. Tuturuan kita kung paano maging matalim. Tuturuan kita kung paano pumatay ng kalaban nang hindi gumagamit ng bala. At pagkatapos tanong ni Teresa. Pagkatapos, sisingilin kita. Sagot ni Julian sabay, bitaw sa kanya. Lumakad si Julian patungo sa pinto, pero bago siya lumabas, lumingon siya. By the way, ang pinsan mong si Esteban, naibenta na niya ang lahat ng impormasyon mo kay Mateo. Wala ka nang kakampi sa labas ng kwartong ito, kundi ako. Matulog ka na, Teresa. Bukas magsisimula ang pagbabagong anyo mo. Naiwan si Teresa na nakatayo sa gitna ng madilim na silid. Ang boses ni Julian ay tila isang echo na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay nag-aalaga ngayon ay kailangan ng matutong lumaban. Akala mo ba ay makakatakas ka na? Kahit sa ang sulok ng Maynila, amoy ko ang takot mo, Teresa. Hahanapin kita at sisiguraduhin kong sa sementeryo.
Ang tuloy mo gaya ng nanay mong walang kwenta. Ang boses ni Mateo mula sa kabilang linya ng telepon nung nahanap niya sa ilalim ng kama ay tila isang kagat ng linta malamig ng didiri at dahan-dahang sumisipsip ng kanyang huling lakas. Ang maliliit na titik sa screen ng lumang burner phone ay nagminingning sa dilim isang kulay asul na liwanag na tumatama sa mukha ni Teresa na puno ng luha. Sa kanyang kabilang kamay mahigpit, niyang hawak ang locket ng kanyang ina. Ang bakal nito ay bumao na sa kanyang palad sapat para makaramdam siya ng hapdi. Pero ang sakit na yon ay balewala kumpara sa tindi ng insultong binitawan ni Mateo laban kay Doña Mercedes. Ang kanyang ina na kahit sa huling sandali ay ipinagdarasal pa ang kapakanan ng kanyang asawa ay tinawag na walang kwenta ng taong biniyayaan nito ng lahat. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat singhap niya ng hangin ay tila may kasamang alikabok ng semento. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa isang uri ng pagkasuklam na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang mga dingding ng maliit na apartment ay tila unti-unting lumiliit tinitipon siya sa isang sulok, kung saan wala siyang magawa, kundi ang makinig sa panunuya ng kanyang kaaway. Mateo, bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Darating ang araw na ang pangalan ni nanay, ang huling salitang lalabas sa bibig mo bago ka mawala ng lahat. Isang nakakangilong tawa ang sumagot sa kanya bago namatay ang linya. Sa sandaling iyon ang katahimikan ay naging mas nakakatakot. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang bumukas ang pinto at pumasok si Julian. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa teleponong hawak ni Teresa. Sabi ko na nga ba, may naiwan ng mga tauhan ni Mateo rito? Malamig na sabi ni Julian. Lumapit siya at kinuha ang telepono mula sa nanginginig na kamay ni Teresa. It's a tracker, Teresa. At ginamit mo ito para sagutin siya. Binigyan mo siya ng pagkakataong malaman kung nasaan tayo. Hindi ko matiis na bastusin niya ang nanay ko, Julian. Sigaw ni Teresa sa wakas ay sumabog na ang kanyang emosyon. Wala siyang karapatang sabihin ang mga bagay na yon. Ang galit ay luho ng mga taong may oras para magkamali, sagot ni Julian, habang marahas na tinatanggal ang battery ng telepono. Kung gusto mong protektahan ang danggal ng nanay mo, tumayo ka dyan. Hindi nakukuha ang katarungan sa pakikipag-asaran sa telepono. Lumakad si Julian patungo sa lababo. Napansin ni Teresa na tumutulo ang gripo isang ritmo ng bawat patak ng tubig na tumatama sa kalawanging yero. Kinuha ni Teresa ang isang maliit na toolkit na nakita niya sa cabinet kanina, mga gamit na marahil ay naiwan ng nakatira rito. Sa gitna ng kanyang pighati, ang kanyang mga kamay na sanay sa pagiging inhinyero ay tila may sariling isip. Lumapit siya sa lababo, kinuha ang wrench, at sa ilang mabilis na pagpihit na patigil niya ang tulo ng tubig. Napatigil si Julian sa kanyang gagawin. Tiningnan niya ang mga kamay ni Teresa. Marumi, may mga sugat pero matatad. Engineering, bulong ni Julian. Nakakalimutan kong isa kang lisensyadong inhinyero bago ka naging biktima ni Mateo. Hindi ko kinalimutan kung sino ako. Julian, sabi ni Teresa, habang pinupunasan ang kanyang kamay sa kanyang pantalon. Itinabi ko lang muna para sa nanay ko, pero ngayon, gagamitin ko ang lahat ng alam ko para gibayin ng Torren. Itinayo ni Mateo sa ibabaw ng aming hasyenda. Isang kakaibang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Julian, isang paghanga na mabilis din niyang itinago sa likod ng kanyang pagiging seryoso. Inilabas niya ang isang papel mula sa kanyang folder. Ito ang kontrata para sa Hacienda de la Vega. Pirmahan mo na ito, sabi ni Julian. At sisimulan nating baklasin ang buhay ni Mateo piraso por piraso. Tutulungan kitang makuha ang tiwala ni Esteban muli, pero sa pagkakataong ito, tayo ang gagamit sa kanya. Paano, tanong ni Teresa? Ang bawat taong sakim ay may presyo, sagot ni Julian. At nalaman ko na si Esteban ay may malaking utang sa isang illegal gambling den na pag-aari ng mga taong hindi marunong magpatawad. Mateo won't help him once he's no longer useful. Doon tayo papasok. Kinuha ni Teresa ang panulat. Bago niya idikit ang dulo nito sa papel, tiningnan niya ang bintana.
Ang ulan ay tumila na at ang buwan ay dahan-dahang lumalabas mula sa makakapal na ulap. Ang Hacienda de la Vega ay simbolo ng kanyang nakaraan ng kanyang pamilya at ng lahat ng pagmamahal ng kanyang ina. Ang ibigay ito kay Julian ay parang pagputol sa kanyang sariling ugat. Ito ba ang tamang paraan na ibulong niya sa kanyang isipan? Pumirma si Teresa. Ang bawat hagod ng panulat ay tila isang pangako ng digmaan. Nang maibigay niya ang papel kay Julian, naramdaman niya ang isang bigat na nawala, pero napalitan ng isang malamig na determinasyon. Good, sabi ni Julian, dahil bukas ang unang hakbang natin ay ang sirain ang tiwala ni Mateo kay Consuela. Sa tingin mo ba ay tapat ang dalawang ahas na iyon sa isa't isa? Buhay siya. Ang taong naging dahilan ng bawat gabing wala akong tulog, ang taong hinatulan ko na sa aking alaala ay narito at humihinga pa pala. Ang boses ni Julian ay naging isang pabulong na galing sa kailaliman ng kanyang lalamunan, isang tunog na puno ng pait at hindi makapaniwalang sakit. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay matatag na humahawak sa mga dokumento ng asyenda, ay ngayon ay nanginginig na tila mga tuyong dahon sa gitna ng hangin. Ang cellphone na naglalaman ng litrato ay dahan-dahang dulas sa kanyang palad at bumagsak sa kotsyon. Ang liwanag nito ay tumatama sa kisaming puno ng bitak. Napatitig si Teresa kay Julian. Sa loob ng maikling panahon na magkasama sila, ngayon lang niya nakita ang abogadong ito na tila isang bata na nawawala sa dilim. Ang maskara ng pagiging matigas at walang puso ay tuluyang natanggal, inilalantad ang isang sugat na mas malalim pa sa anumang legal na labanan. Julian, sigurado ka bang siya yan? Mahinahong tanong ni Teresa. Lumapit siya at dahan-dahang itinuon ang kanyang paningin sa screen. Sa malabong litrato, makikita ang isang lalaking may uba na ang buhok, nakasuot ng simpleng barong at kausap si Consuela sa loob ng isang madilim na sulok ng isang mamahaling restaurant. Bagamat bahagyang nakatalikod ang tindig nito at ang paraan ng paghawak sa baston ay tila isang tatak na hindi mabubura sa isipan ni Julian. I saw him in the casket, Teresa, bulong ni Julian. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kawalan. I was only 10 years old when they told me he took his own life. Because your father took everything from us. I touched his cold hands. I cried until I had no more tears. Paano naging posible ito? Naramdaman ni Teresa ang isang malamig na hapdi sa kanyang puso. Ang Injustice Engine, ang makina ng kawalang katarungan, ay muling gumagana, pero sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang biktima. Ang buong buhay ni Julian ay itinayo sa ibabaw ng isang kasinungalingan. Ang put na nagtulak sa kanya na maging isang matagumpay na abogado, ang galit na nag-udyok sa kanya na bawiin ang hacienda, lahat ay tila naging isang malaking biro. Dahan-dahang itiniyak ni Teresa ang kanyang kamay sa braso ni Julian. Ang init ng kanyang palad ay tila isang angkla para sa lalaking tinitangay ng bagyo ng emosyon. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman nila ang balat ng isa't isa nang walang halong pag-aalinlangan. Naramdaman ni Teresa ang mabilis na pagtibok ng pulso ni Julian sa ilalim ng kanyang mga daliri. Julian in makinig, kasabi ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. If your father is alive and he's meeting with Consuela, it means Mateo is also being played. Consuela is not just a mistress, she is part of something much bigger. Baka ang pagbagsak ng De La Vega Estate ay plano na noon pa man. Hindi lang ni Mateo, kundi pati ng pamilya mo. Lumingon si Julian kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at nagsisimulang mapalitan ng isang mapanganib na ningas. You mean, ginamit ako? Ginamit ako ng sarili kong ama para makuha ang gusto niya. Hindi ko alam, sagot ni Teresa, habang dahan-dahang hinihilom ang nanginginig na balikat ni Julian. Pero isa lang ang sigurado. We are both pawns in a very cruel game. At kung gusto nating makuha ang katotohanan, kailangan nating manatiling magkasama. Your pain is my pain now, Julian. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila isang malungkot na oyayi. Sa loob ng maliit na silid, ang amoy ng lumang papel at ang init ng kanilang paglalapit ay lumika ng isang kakaibang pakiramdam ng kilig,
Isang koneksyong hindi inaasahan sa gitna ng trahedya. Tinitigan ni Julian ang mukha ni Teresa na pansin ang pagod sa kanyang mga mata. Pero nandoon pa rin ang ningning ng isang inhinyero na handang ayusin ang anumang nasira. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Julian, ang kanyang boses ay bahagyang kumalma. Dapat ay matuwa ka, dahil nagulo ang mundo ko. Ito ang kabayaran sa pananakot mo sa akin sa opisina. Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawala ng lahat sa loob ng isang gabi. Sagot ni Teresa habang dahan-dahang binibitawan ang braso nito. At dahil ang nanay ko bago siya mamatay ay palaging sinasabi na ang katotohanan ang mapapalaya sa atin. I want my freedom, Julian, and I want yours too. Tumayo si Julian at muling naging ang matigas na abogadong kilala ni Teresa. Pero sa pagkakataong ito, ang kanyang galit ay hindi na nakatuon kay Teresa, kundi sa anino ng kanyang ama at sa tuso ni Consuela. Kinuha niya ang burner phone at mabilis na nag-type ng isang mensahe. Sino ang tinetext mo? Tanong ni Teresa. Si Esteban, sagot ni Julian. I'll offer him a deal he can't refuse. He will tell us everything about Consuela's secret meetings, or I'll let the debt collectors find him tonight. We need to know who that man really is. Nabalik ang katahimikan nang biglang may marinig silang marahang kaluskos sa labas ng pinto. Ang tunog ng mga yabag na tila nag-iingat kasunod ng isang mahinang pag-click ng lock. Napatayo si Teresa, ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang hinila ni Julian sa likuran niya. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa isang tago na patalim sa loob ng kanyang jacket. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas, lumilik-an ng isang mahabang anino sa sahig ng apartment. Esteban, ang sigaw ni Teresa ay humalo sa tunog ng malakas na pagbagsak ng katawan ni Esteban sa malamig na sahig ng apartment. Mabilis na lumapit si Teresa, binaliwala ang dumi at dugo na kumapit sa kanyang malinis na tuwalya. Ang amoy ng malansa at sariwang dugo ay agad na sumakop sa maliit na silid, isang amoy na nagpabilis sa tibok ng puso ni Teresa at nagpabalik ng mga alaala ng puting kwarto sa ospital kung saan nalagutan ng hininga ang kanyang ina. Julian, tulungan mo siya, pakiusap ni Teresa, habang pilit na itinatayo ang ulo ng kanyang pinsan. Ang mga mata ni Esteban ay bahagyang nakadilat, nanginginig ang kanyang mga labi, habang pilit na itinaturo ang digital recorder na ngayon ay mahigpit na hawak ni Teresa. Mabilis na kumilo si Julian. Sa kabila ng kanyang galit kay Esteban, ang kanyang pagiging profesional ay nanaig. Kinuha niya ang isang maliit na first aid kit at sinimulang suriin ang mga sugat ng lalaki. Ang bawat hapdi ng gasa sa balat ni Esteban ay sinasabayan ng mahinang ungol ng huli, isang tunog ng paghihirap na tila humihiin ng tawad sa bawat pagkakamaling nagawa nito. Binalikan nila ako. Teresa, bulong ni Esteban, ang kanyang boses ay tila isang hangin na lamang. Nalaman ni Mateo na may kinuha akong ebidensya sa vault niya bago ko ibenta sa kanila ang mga files mo. Akala ko makakatakas ako gamit ang pera, pero hindi sila marunong magpatawad. Huwag ka nang magsalita, Esteban, sabi ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Bakit mo ito ginawa? Bakit na yon mo lang ito ibinigay? Dahil napanaginipan ko si Tita Mercedes, sagot ni Esteban habang dahan-dahang pumipikit ang kanyang mga mata. Nakangiti siya sa akin, pero ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi ko kayang dalhin sa hukay ang lihim na ito. Dahan-dahang pinindot ni Teresa ang button ng recorder. Ang tunog ng static ay pumuno sa silid kasunod ng isang pag-uusap na naging sanhi ng paghinto ng mundo ni Teresa. Ang tagal mamatay ng matandang yan, Mateo. Naubos na ang pasensya ko. Ang boses ni Consuela ay matalim at walang kahit anong awa. Kaunting tiis na lang, Consuela, sagot ng boses ni Mateo. Ang boses ng lalaking pinang-akuan ni Teresa ng kanyang buhay. Pinalitan ko na ang kanyang mga maintenance bills ng mga placebo at stimulant. Teresa is too exhausted to check the labels carefully. Sa tingin niya, inaalagaan niya ang nanay niya, pero ang totoo, dahan-dahan. Nating pinapatigil ang puso ng matanda. Nabitawan ni Teresa ang recorder. Ang bawat salita ay tila isang matalim na balaraw na paulit-ulit na itinusok sa kanyang dibdib.
Ang physiological na reaksyon ng kanyang katawan ay naging marahas na ramdaman niya ang matinding pagkahilo, ang panlalabo ng kanyang paningin, at ang pagnanais na sumuka. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang pisikal na bulyaw. Ang kanyang ina ay hindi namatay ng kusa. Ito ay pinatay sa harap mismo ng kanyang mga mata gamit ang sarili niyang mga kamay na nagpapainom ng maling gamot. Ako ang pumatay kay nanay. Bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay naging isang hiyaw ng pighati na bumasag sa katahimikan ng gabi. I was there. Hawak ko ang baso ng tubig. Pinainom ko siya ng lason. Marahas na hinila ni Julian, si Teresa palayo sa recorder at niyakap ito ng mahigpit. Ang init ng katawan ni Julian ay tila isang bakod na pilit na pumipigil sa tuluyang pagguho ng kaisipan ni Teresa. Makinig ka sa akin, Teresa. Utos ni Julian, ang kanyang boses. Ay malapit sa tenga ni Teresa, matatag at puno ng otoridad. Hindi mo kasalanan ito. Pinaglaruan nila ang pagmamahal mo. Ginamit nila ang pagod mo para gawin kang instrumento sa kanilang kasamaan. If you break now, Mateo wins. Siya ang pumatay sa nanay mo, hindi ikaw. Nagsimimulang humagulgol si Teresa sa dibdib ni Julian. Ang kanya mga luha ay bumasa sa mamahaling tela ng barong nito, pero hindi gumalaw si Julian. Hinayaan niya lang ang babae na ilabas ang lahat ng paet, ang lahat ng sisi, at ang lahat ng galit na kanina pa nakabara sa kanyang lalamunan. Sa sandaling iyon, ang put ni Julian sa pamilyang De La Vega ay tila naging abo na palitan ng isang matinding pagnanais na protektahan ang babaeng ito na nawala na ng lahat. Nabalik ang kanilang atensyon kay Esteban nang muli itong ubo ng may kasamang dugo. May isa pa, Teresa. Julian. Muling inilapit ni Julian ang recorder sa kanyang tenga. May isang boses pa sa dulo ng tape, isang boses na lalaki mas matanda at may autoridad. Make sure the hacienda is cleared of all legal obstacles, Mateo. My son is coming for it, and I want him to find nothing but dust. Julian needs to learn that the Salvador legacy is built on betrayal, just like the De La Vegas. Nanigas ang buong katawan ni Julian. Ang boses na iyon, ang boses ng kanyang ama si Alfonso Salvador. He's alive, and he's working with them. Bulong ni Julian, ang kanyang mga mata ay nanilisik sa galit. Ginamit niya ako para mapabilis ang pagkuha sa asyenda, para pag-awain tayo ni Teresa habang silang kumukuha ng lahat ng yaman. Nagtagpo ang mga mata ni na Teresa at Julian sa gitna ng madilim na silid. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na piraso ng isang madugong puzzle. Ang pighati ay naging isang matalim na determinasyon. Ang kanilang alyansa ay hindi na lamang tungkol sa kontrata. Ito ay naging isang panata ng paghihiganti at paghahanap ng katarungan para sa mga magulang nilang parehof naging biktima ng kasakiman. Julian, tawag ni Teresa habang pinapahid ang kanyang mga luha at itinutuwid ang kanyang likod. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Hindi na ako magtatago. Kung gusto nilang gawin akong halimaw, ipakita natin sa kanila kung anong kayang gawin ng isang anak na ninakawan ng ina at ng isang abogado ninakawan ng katotohanan. Buksan mo ang pinto, Julian. Alam nating pareho na hindi ka papayag na mamatay ang kaisa-isang kadugo ng kliyente mo sa harapan mo. Masyado kang mabuti para doon, di ba? Ang boses ni Consuela mula sa intercom ay parang isang matalim na kuko na kumakalo sa bakal. Ang bawat salita niya ay may halong halahak na tila nanunukso isang uri ng katiyakan na siya ang may hawak ng lahat ng alas sa gabing ito. Sa loob ng silid, naramdaman ni Teresa ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang mga daliri na kanina lang ay mahigpit na nakahawak sa digital recorder ay tila nawala ng buhay. Tiningnan niya ang kanyang palad. Marumi, may bakas ng dugo ni Esteban at nanginginig. Ito ang mga kamay ng isang inhinyero na nagplano ng mga matatag na gusali, pero ngayon ay tila gawa sa marupok na papel. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, isang ritmo ng takot na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Huwag! Ang mahinang ungol ni Esteban mula sa sahig ay nagpabalik sa kanyang ulirat. Ang kanyang pinsan ay pilit na gumagapang, ang mga mata ay puno ng pagsisisi at takot. Huwag niyo silang papasukin. Teresa, Julian, papatayin nila kayo.
Tumingin si Julian kay Teresa. Ang panga ni Julian ay nakadiin ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal niyang kinimkim. Marahas niyang hinila ang kanyang baril mula sa ilalim ng mesa, pero bago pa siya makahakbang patungo sa pinto, naramdaman niya ang isang mahigpit na hawak sa kanyang braso. Si Teresa yon. Ang kanyang likod ay matuwid na ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha, ay ngayon ay tila naging 2 pirasong kristal malamig, matigas at handang sumugat. Ibigay mo sa akin ang jacket mo, Julian, utos ni Teresa. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng biktima sa sementeryo. Ito ay isang boses na may awtoridad, isang boses na sanay magmando sa gitna ng konstruksyon. Anong gagawin mo? Tanong ni Julian, bahagyang naguluhan sa biglang pagbabago ng aura ng babaeng nga sa harap niya. Gagawa ako ng paraan para hindi nila makuha ang gusto nila nang hindi tayo dumanak ng dugo. Sagot ni Teresa habang isinusuot ang jacket ni Julian para itago ang duguan niyang damit. Julian, aminin natin, hindi tayo mananalo sa dahas laban sa mga taong may hawak ng batas at ng media. Pero kaya nating sirain ang laro nila gamit ang sarili nilang taktika. Dahan-dahang lumapit si Teresa sa pinto at binuksan ito. Bumulaga sa kanya si Consuela Santos, nakasuot ng isang mamahaling puting coat, walang bahid ng ulan, at may 2 lalaking nakabarong sa likuran nito. Sa labas ng pasilyo, nakita ni Teresa ang pamilyar na anino ni Aling Charing na may hawak na cellphone kasalukuyang naka-livestream na naman. Look at you, Teresa. Panunuya ni Consuela habang dahan-dahang pumapasok sa loob ng apartment, tila siya ang may-ari ng lugar. You look like a cornered rat. At si Julian, still playing the hero. How tragic. Anong kailangan mo, Consuela? Tanong ni Teresa. Ang kanya mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng jacket, mahigpit na hinahawakan ng recorder. Simple lang. Ibigay mo ang recorder na nakuha ni Esteban. At bilang ganti, hahayaan ko kayong mabuhay, ipapagamot ko ang pinsan mo at bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula uli sa ibang bansa, sabi ni Consuela, habang tinitingnan ang duguang si Esteban ng may pandidiri. Huwag mo nang ipaglaban ang hacienda. It's already gone, Teresa. Alfonso, Salvador and Mateo have already sealed the deal. Ngumiti si Teresa, isang maikli at mapait na ngiti. Seal the deal o baka naman ginagamit niyo lang ang bawat isa, Consuela. Alam ni Mateo na kinakausap mo ang tatay ni Julia nang talikuran siya. Alam ba niya na plano mong itakas ang kalahati ng pondo ng kumpanya bago pa matapos ang merger na patigil si Consuela? Ang kanyang mapagkunwari na ngiti ay biglang naglaho, napalitan ng isang matalas na paggagulat. What are you talking about? Engineering is about precision. Consuela, sabi ni Teresa habang dahan-dahang lumalapit sa kontrabida. At bago ako umalis sa opisina ni Mateo, alam ko ang bawat butas sa kanyang mga financial records. Hindi lang si Mateo ang tuso rito. I know what you're doing with Alfonso. Naramdaman ni Teresa ang bilis ng kanyang sariling hininga. Ang bawat salita niya ay isang sugal. Ang golden moment ng gabing yon ay nang mapansin ni Teresa ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Consuela sa kanyang mamahaling clutch bag. Ang manipulator ay ngayon ay naging biktima ng kanyang sariling lihim. Sa likuran ni Teresa, dahan-dahang lumapit si Julian. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking pader na nagbibigay ng proteksyon kay Teresa. Naramdaman ni Teresa ang init ng balikat ni Julian na sumasagi sa kanyang braso, isang tahimik na suporta na nagbigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Consuela looks at the camera, bulong ni Teresa, habang itinuturo ang cellphone ni Aling Charing na nasa labas pa rin. Ang buong bayan ay nanonood. Gusto mo bang malaman nila kung paano nyo pinagtulungang ubusin ang yaman ng mga De La Vega o? Gusto mo nang umalis dito bago ko papindutin ang play sa recorder na ito na konektado sa speaker ng buong building? Namutla si Consuela. Lumingon siya sa mga tauhan niya at kay Aling Charing na ngayon ay tila nag-aalinlangan na kung itutuloy ang livestream. Ang kahihiya ng hiya na pilit nilang ibinagsak kay Teresa ay ngayon ay tila bumabalik sa kanila. You'll regret this, Teresa, banta ni Consuela bago mabilis na tumalikod at nagmamadaling lumabas ng apartment. Nang tuluyang sumarang pinto ng hina si Teresa at napasandal kay Julian.
Ang lahat ng lakas na ipinakita niya ay tila isang maskara lamang, na ngayon ay naglulundo. Naramdaman niya ang matatag na mga braso ni Julian na sumasalo sa kanya, pinipigilan siyang tuluyang bumagsak sa sahig. "You were amazing, Bulong," ni Julian. Ang kanyang boses ay puno ng hindi mapagkakailang paghanga. "Pero Teresa, wala tayong speaker system sa building na ito." Natawa ng mahina si Teresa sa gitna ng kanyang pagod. "Engineering, Julian. Isang bluff lang yon. Pero nakuha natin ang kailangan natin oras. Anak, ang sugat ay hindi lamang para syaktan tayo, kundi para buksan ang ating mga mata sa katotohanang matagal nating pinalampas." Ang boses ni Doña Mercedes mula sa recorder ay tila isang malamig na haplos sa nag-aapoy na puso ni Teresa. Sa loob ng maliit at madilim na silid ng apartment, ang bawat salita ng kanyang ina ay nag-iiwan ng malalim na marka sa katahimikan. Napatingin si Teresa sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na sanay sa paghawak ng blueprint at kompas. Ngayon ay tila nakahanap ng isang bagong pundasyon. Ang kanyang paghinga ay naging kalmado, isang kabaligtaran ng bagyong nagaganap sa labas. Naramdaman niya ang matinding pangungulila, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila tumatawag sa inang hindi na niya mayayakap. Ngunit ang pighating yon ay unti-unting napapalitan ng isang matigas na determinasyon. 3 araw ang lumipas. Ang apartment na tila naging kulungan ni Teresa ay naging kuta ng kanyang muling pagkabuhay. Sa tulong ni Julian, unti-unting nagbago ang anyo ni Teresa. Hindi na siya ang babaeng may itim na belo at mga matang puno ng luha. Ngayong gabi, ang Grand Ballroom ng Manila Diamond Hotel ay nagnanining sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier, puno ng mga piling panauhin para sa taunang charity gala ng Alcantara Group. Ito ang gabi ng tagumpay ni Mateo, ang gabi kung saan ipapakita niya sa buong mundo ang kanyang kapangyarihan, habang ang kanyang asawa ay balita pa ring nawawala at baliw. Nakatayo si Mateo sa gitna ng entablado, nakasuot na mamahaling tuxedo, habang si Consuela ay nakakapit sa kanyang braso na parang isang reyna. Sa bawat ngiti ni Mateo sa mga reporter, naramdaman ni Teresa ang isang matinding pagkasukla mula sa malayo. Nakasuot si Teresa ng isang simpleng asul na gown, ang kulay ng katatagan. Ang kanyang buhok ay maatos na nakapusod, inilalantad ang kanyang panga na matigas at ang kanyang mga mata na tila 2 pirasong sapiro na nagniningning sa dilim. "Are you ready?" bulong ni Julian sa kanyang tabi. Ang boses ni Julian ay tila isang matatag na pundasyon na humahawak kay Teresa. Nakasuot ang abogado ng isang itim na suit na lalong nagpadunong sa kanyang tindig. Sa loob ng mga nakaraang araw, may nabuong kakaibang unawaan sa pagitan nila, isang ugnay na hindi lamang tungkol sa kontrata, kundi tungkol sa 2 taong nakahanap ng katarungan sa isa't isa. Precision. Julian, sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng kumpiyansa. Isang pagkakamali sa sukat at ang buong tour ay guguo. Panonoodin natin si Mateo na mawala ng balanse. Dahan-dahang pumasok ang dalawa sa ballroom. Ang bawat yabag ng sapatos ni Teresa sa makintab na sahig ay tila isang matapang na pahayag. Ang bulungan ng mga tao ay agad na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Si Aling Charing, na naroon din bilang special guest ni Consuela para kumuha ng mga litrato, ay nabitawan ang kanyang hawak na baso ng wine. Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw kasunod ng katahimikang tila bumalot sa buong silid. Teresa, ang boses ni Mateo, ay naging isang pabulong na puno ng takot at hindi makapaniwalang gulat. Ang kanyang muka ay biglang namutla, ang baso sa kanyang kamay ay nanginginig. Lumapit si Teresa nang may dangal, ang kanyang bawat kilos ay tila isang tula ng katarungan. Hindi siya lumingon sa mga reporter na nagsimulang magkumpul-kumpol sa kanyang palid. Ang kanyang pansin ay nakatuon lamang sa lalaking sumira sa kanyang buhay. "Good evening, Mateo," sabi ni Teresa, sapat anitay sapat ang lakas para marinig ng lahat. "Pasensya na kung nahuli ako. Masyado kasing abala ang mga tao mo sa paghahanap sa akin sa mga maling lugar." Tumingin si Teresa kay Consuela na ngayon ay tila isang estatwa sa tindi ng pagkagulat. At Consuela, salamat sa pag-aalaga sa asawa ko habang wala ako.
Pero ang tunay na may-ari ng hasyenda ay narito na para kunin ang nararapat sa kanya. Ang golden moment ng gabing iyon ay nang dahan-dahang hawakan ni Julian ang ibabang bahagi ng likod ni Teresa. Isang kilos ng pagprotekta na nakita ng lahat ng kamera. Ang ugnayan nila ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Mateo. Ang mga marites na kanina lang ay nagkakalat ng balitang baliw si Teresa, ay ngayon ay napatitig sa isang babaeng mas matatag pa sa anumang gusaling na itayo ni Mateo. Ano ang ginagawa mo rito, Teresa? You are mentally unstable. Pulis tawagin ang mga pulis. Sigaw ni Mateo ang kanyang pagiging desperado ay nagsisimula ng lumitaw sa likod ng kanyang maskara. Ang mga pulis ba? Mateo, tanong ni Julian habang naglalabas ng isang folder mula sa kanyang bag. O baka mas gusto mong kausapin ang mga kinatawan mula sa Securities and Exchange Commission tungkol sa mga peking pirma sa merger documents ng Alcantara Group. Naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang ginhawa. Ang bawat insultong natanggap niya sa sementeryo ay tila unti-unting nababayaran. Tumingin siya sa paligid sa mga taong dati ay humuhusga sa kanya at nakita niya ang pagbabago ng ihip ng hangin. Ang kapangyarihan ay dahan-dahang lumilipat mula sa mapang-api patungo sa inaapi. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, napansin ni Teresa ang isang lalaking nakatayo sa kadiliman ng balkon, ahin ng ballroom. Ang lalaking yon ay nakasuot ng maskara pero ang kanyang tindig ay pamilyar. Ito ang lalaki sa litrato, si Alfonso Salvador, ang ama ni Julian. Ang lalaki ay dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay, tila nagbibigay ng isang senyas. Teresa? Nasaan ka, Teresa? Ang boses ni Julian ay naging isang desperadong hiyaw na bumutas sa biglang katahimikan ng Grand Ballroom. Ang bawat salita niya ay tila isang sugat na bumubukas, isang pagsusumamo na walang nakikinig sa gitna ng usok at kaguluhan. Sa paligid niya, ang mga panauhin na kanina lang ay nagtatawanan at humahawak ng mga baso ng wine ay ngayon ay nagkakagulo, nagtutulakan patungo sa mga exit habang ang mga emergency light ay kumukurap-kurap na parang mga matang nag-aagaw buhay. Dahan-dahang lumuhod si Julian sa sahig na marmol. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang asul na scarf ni Teresa. Hinawakan niya ito nang may nanginginig na kamay. Ang tela ay malambot amoy ng pabango ni Teresa na may halong pait ng ulan, pero ngayon ay may bahid ng isang itim at malapot na likido langis ng makina. Ang itim na mansa ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa asul na tela, isang babala mula sa isang nakaraang matagal ng ibinaon sa limot. Naramdaman ni Julian ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang ng isang higante. Ang takot na mawala ang kaisa-isang tao na nagparamdam sa kanya ng tunay na koneksyon ay tila isang dambuhalang alon na lumulunod sa kanya. Ang ballroom na dati ay simbolo ng karangyaan ay naging isang madilim at malamig na libingan para sa kanyang pag-asa. Mateo, ikaw ang may gawa nito, sigaw ni Julian. Habang marahas na nilalapitan si Mateo, nakasalukuyang inaakay ng kanyang mga bodyguard. Wala akong kinalaman dito, Julian. Sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig din sa takot. Hindi ko kailangan ng kidnapper para talunin ang asawa ko. We were winning. Bakit ko sisirain ang sarili kong gabi? Sa sandaling yon, napagtanto ni Julian na nagsasabi ng totoo ang takot sa mga mata ni Mateo. Ang kaaway nila ay hindi ang lalaking nasa harap niya, kundi ang aninong nakita niya sa balkona, ang kanyang sariling ama. Samantala sa isang madilim at amoy-amag na bodega sa kailaliman ng isang lumang gusali sa Binondo, dahan-dahang nagkamalay si Teresa. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang alikabok at kalawang. Naramdaman niya ang magaspang na lubid na nakatali sa kanyang mga kamay bumaon sa kanyang balat, hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ang kanyang ulo ay tila binibiyak sa tindi ng sakit bunga ng isang malakas na hampas na hindi niya inaasahan. Narinig niya ang tunog ng isang baston na tumatama sa semento, isang ritmikong tunog na tila nagbibigay ng bilang sa kanyang huling sandali. Isang anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa kadiliman, dala ang isang maliit na gasera na nagbibigay ng madilaw na liwanag. Gising na ang heredera ng mga De La Vega,
Ang boses ng lalaki ay malalim paos at puno ng isang uri ng kapangyarihang nagmumula sa kailaliman ng galit. Alfonso Salvador. Bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon. Lumapit ang lalaki. Nang tumama ang liwanag sa kanyang mukha, nakita ni Teresa ang mga linyang inukit ng panahon at put. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang uling na nagniningning sa dilim. Ito ang ama ni Julian, ang taong inakala ng lahat na matagal nang pumanaw. Inakala ng lolo mo na sapat na ang nakawin ng hasyenda para burahin ang pangalan namin, sabi ni Alfonso habang marahang hinahaplos ang lubid sa mga kamay ni Teresa. Pero ang mga Salvador ay parang damo mas lalong inaapakan, mas lalong humahaba ang ugat sa ilalim ng lupa. At ngayon, ikaw ang magiging kabayaran sa bawat luhang ibinuhos ng pamilya ko. Julian, alam ba niyang buhay ka, tanong ni Teresa? Pilit na pinatitigas ang kanyang loob. Alam niya ang kailangan niyang malaman, sagot ni Alfonso, sabay tawa ng mapait. Julian is a tool, Teresa, just like you. Ginamit ko siya para mapalapit sa iyo, para makuha ang mga pirma mo at para sirain si Mateo mula sa loob. Ngayong hawak ko na ang lahat, wala na siyang silbi sa akin. Naramdaman ni Teresa ang isang matinding hapdi sa kanyang puso para kay Julian. Ang lahat ng sakripisyo ng abogado, ang lahat ng galit nito ay isa lamang palang bahagi ng mas malaking plano ng sarili nitong ama. Ang injustice engine ay muling naramdaman ni Teresa. Pero sa pagkakataong ito ay para sa lalaking nagligtas sa kanya. Hindi ka mahal ng anak mo dahil sa pera, Alfonso? Sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay naging matatag. Mahal ka niya dahil akala niya ay katarungan ang ipinaglalaban niya. Kapag nalaman niya ang katotohanan ito, ikaw ang unang susunugin ng galit niya. Marahas na sinampal ni Alfonso si Teresa. Ang tunog ng palad sa pisingi ni Teresa ay umalingaw-ngaw sa bodega, kasunod ng pananakit ng kanyang panga. Ang dugo ay gumuhit sa gilid ng kanyang labi, pero nanatiling diretsyo ang tingin niya sa matanda. Huwag mong banggitin ang pagmamahal sa harap ko, bulyaw ni Alfonso. Ang pagmamahal ay para sa mga mahihina. Ang kapangyarihan ay para sa mga Salvador. Kinuha ni Alfonso ang isang dokumento mula sa kanyang bulsa, ang kontratang pinirmahan ni Teresa sa apartment ni Julian. This is the deed of sale. Julian delivered this to me unknowingly. Ngayon kailangan ko na lang ng huling piraso ng ebidensya para tuluyang mabulok si Mateo sa kulungan at ikaw ay mawawala na parang bula. Hindi mo ako pwedeng itapon na parang basahan, Alfonso. Ako ang nagbukas ng pinto para sa iyo sa kumpanya ni Mateo. Ako ang naging mata at tainga mo. Tapos ngayon sasabihin mong wala na akong silbi. Ang boses ni Consuela ay puno ng pait at desperasyon, isang tunog na parang basag na kristal na pilit na idinidiin sa sugat. Ang kanyang mamahaling puting coat ay punit-punit na at may mga bakas ng itim na uling mula sa pagsabog. Ang baril sa kanyang nanginginig na kamay ay nakaturo sa dibdib ni Alfonso habang ang kabilang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa isang granada. Sa sulok na madilim na bodega, naramdaman ni Teresa ang init ng usok na dahan-dahang gumagapang sa sahig. Ang bawat singhap niya ay tila may kasamang lasa ng sunog na goma at alikabok. Ang physiological na reaksyon ng kanyang katawan ay naging matindi, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila isang ibong nakakulong sa hawla at ang pawis ay gumugulong sa kanyang na humahalo sa dugo sa kanyang pismi. Ngunit sa gitna ng panganib, ang kanyang isip bilang isang inhenyero ay nagsimulang gumana. Tiningnan niya ang mga bitak sa kisame. Ang gusaling ito ay luma na at ang pagsabog ay nagpahina sa pundasyon nito. Consuela, ibaba mo ang baril, malamig na utos ni Alfonso. Hindi man lang nagbabago ang tono ng boses. Ang kanyang tindig ay nanatiling matuwid, tila hindi siya natatakot sa kamatayang nasa harap niya. You were never a partner, Consuela. You were just a convenience. At ang mga convenience kapag tapos na ang silbi ay itinatapon. Hayop kahiyaw ni Consuela. Ang mga luha ay gumuhit sa kanya makapal na makeup. Ibinigay ko ang lahat, sinira ko ang buhay ni Teresa para sa iyo. Pinagpalit ko ang konsensya ko para sa yaman na ipinangako mo. Narinig ni Teresa ang marahang yabag ng sapatos mula sa madilim na bahagi ng hagdanan.
Isang pamilyar na tunog, mabigat, nagmamadali at puno ng kaba. Nabalik ang kanyang pag-asa nang makita ang anino ni Julian na dahan-dahang lumilitaw mula sa usok. Napatigil si Julian sa huling baitang ng hagdan. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat, hindi dahil sa baril ni Consuela, kundi dahil sa mukha ng lalaking nasa harap nito. Ang kanyang ama. Ang bayaning inakala niyang namatay ng may danggal. Ang taong naging dahilan ng bawat pagsisikap niya bilang abogado. Itay ang boses ni Julian ay naging isang pabulong na puno ng hindi makapaniwalang sakit. Ang kanyang balikat ay bumagsak at ang kanyang mukha ay tila nawala ng kulay. Ang bawat pangarap at prinsipyo na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay tila gumuho sa isang segundo. Lumingon si Alfonso sa kanyang anak. Walang bakas ng init o pagmamahal sa kanyang mga mata. "Julian, you're late. I told you to bring the documents, not to follow me here like a lost dog." "Buhay ka?" Bulong ni Julian, ang boses niya ay nanginginig. "Buhay ka pero bakit? Bakit hinayaan mong lumaki ako sa kasinungalingan? Bakit mo hinayaan kamuhian ko ang pamilya de la Vega dahil sa isang trahed, yang ikaw pala ang may gawa? Ginawa ko yon para patatagin kabulyaw ni Alfonso. Ang galit ang pinakamabuting guro, Julian. Look at you now. You're the best lawyer in the country at nakuha mo ang hacienda para sa akin, hindi para sa iyo, Itay." Sigaw ni Julian, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. "Ginawa ko yon para sa katarungan, para sa danggal ng pangalan natin, pero wala ka palang danggal. Isa ka lang palang magnanakaw na mas masahol pa kay Mateo." Naramdaman ni Teresa ang hapdi sa kanyang puso para kay Julian. Ang injustice engine ay hindi na lang para sa kanya. Ito ay para sa lalaking nagligtas sa kanya na ngayon ay pinapatay ng katotohanan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin kay Julian na tumakbo na sila. Pero ang boses niya ay naipit sa kanyang tuyot na lalamunan. Biglang tumawa si Consuela, isang tunog na nakakapangilabot sa gitna ng tensyon. "Tingnan mo, Alfonso. Pati ang sarili mo anak ay kinamumuhian ka. Wala ka ng kakampi. Ngayong gabi, lahat tayo ay matatapos dito." Dahan-dahang hinila ni Consuela ang pin ng granada. Wag sigaw ni Teresa sa wakas ay nakahanap ng boses. Mabilis na kumilo si Julian. Sa halip na tumakbo palayo, tumakbo siya patungo kay Teresa. Ang kanyang layunin ay hindi ang baril, hindi ang kanyang ama kundi ang kaligtasan ng babaeng dahan-dahang kumuha ng puwang sa kanyang puso. Naramdaman ni Teresa ang bigat ng katawan ni Julian nang dambahin siya nito at protektahan ang kanyang katawan gamit ang sarili nitong likod. Isang malakas na ingay ng pagguho ng mga pader ang sumunod. Ang bodega ay niyanig ng isa pang pagsabog mula sa labas, ang mga pulis na sa wakas ay nakapasok na sa gusali. Ngunit sa loob ang usok ay naging masyadong makapal. Naramdaman ni Teresa ang mainit na hininga ni Julian sa kanyang leeg. Ang bawat tibok ng puso ni Julian ay tila isang mensahe ng katiyakan. "Huwag kang matakot, Teresa. Narito ako. Hindi kita bibitawan." "Julian, sa likod mo." Ang hiyaw ni Teresa ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa makapal na usok ng bodega. Sa kabila ng hapdi ng lubid sa kanyang mga pulso at ang ang hiyaw ni Teresa ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa makapal na usok ng bodega. Sa kabila ng hapdi ng lubid sa kanyang mga pulso at ang pananakit ng kanyang ulo, ang kanyang mga mata ang mga mata ng isang inhinyerong sanay sa mabilis na pagtantya ng panganib ay nakapako sa anino ni Mateo na mabilis na sumusugod mula sa dilim. Ang kinang ng mahabang kutsilyo sa kamay ni Mateo ay tila isang pangako ng kamatayan nagniningning sa ilalim ng malamla. Naramdaman ni Julian ang hapdi ng hangin sa kanyang bato. Dahil sa babala ni Teresa, mabilis siyang lumingon at hinarang ang braso ni Mateo bago pa man bumaon ang talim sa kanyang likuran. Ang tunog ng pagtama ng kanilang mga braso ay naging isang marahas na kalabog sa gitna ng katahimikan. "Hi up ka, Julian, inagaw mo na ang hacienda? Pati ba naman ang asawa ko?" Ang boses ni Mateo ay puno ng baliw na paninibugho, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at namumula dahil sa puyat at pagkatalo. Walang makukuha si Teresa kung hindi siya mapapa sa akin. Wala siyang mapupuntahan, kundi sa tabi ng nanay niyang matanda.
Mateo, bitawan mo ang kutsil. O sigaw ni Julian, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng pot at pagkadismaya sa mundong kinalalagyan niya. Wala ka ng kapangyarihan? Tapos na ang laro. Habang nagbubuno ang dalawang lalaki, ang isip ni Teresa ay mabilis na naglakbay sa bawat sulok ng bodegang yon. Ang amoy ng kalawang at luma ng simento ay tila lalong tumapang. Panpin niya ang isang malaking bitak sa pangunahing post sa likuran ni Mateo, ang pundasyong nagpahina ng nakaraang pagsabog ni Consuela. Sa bawat pagtulak at pag-atras ng dalawa, ang buong istruktura ay tila humihik, pilumilik-an ang mga mahihinang tunog ng pagkapunit ng bakal at semento. Julian Post, huwag kayong lalapit sa gitna muling hiyaw ni Teresa. Pilit niyang ginamit ang bigat ng kanyang katawan para gumapang patungo sa isang matalim na piraso ng basag na bote na nakita niya sa sahig. Ang bawat pagkiskis ng kanyang balat sa magaspang na semento ay nagiiwan ng hapdi, pero ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ni Julian, ang lalaking binuwis ang sariling danggal para sa kanya. Samantala sa kabilang dulo ng bodega, ang anino ni Alfonso Salvador ay dahan-dahang naglalaho sa dilim ng lihim na lagusan. Lumingon ng matanda sa huling pagkakataon, tinitingnan ng sariling anak na nakikipaglaban para sa buhay nito. Ang kanyang muka ay nanatiling parang bato, walang bakas ng pagsisisi, walang bakas ng ama. Para kay Alfonso, ang mga tao ay mga piraso lamang sa isang malaking blueprint ng kapangyarihan. Itay, huwag kang umalis siyaw, ni Julian, habang pilit na idinidiin ang braso ni Mateo. Humarap ka sa akin. Sabihin mong lahat ng ito ay isang masamang panaginip lang. Isang malamig na tawa lamang ang naging sagot ni Alfonso bago tuluyang sumara ang bakal na pinto ng lagusan. Ang tunog ng pag-lock ng pinto ay tila huling pako sa kabaong ng pagkatao ni Julian. Naramdaman ni Teresa ang biglang paglambot ng depensa ni Julian. Ang sakit ng pagkakanulo ng sariling magulang ay mas matindi pa sa anumang saksak ng kutsilyo. Dito nakahanap ng pagkakataon si Mateo. Marahas niyang itinulak si Julian dahilan para tumama ang likod ng abogado sa marupok na poste. Ang malakas na tunog ng pagtama ng katawan sa semento ay sinundan ng mas malakas na lagutok mula sa itaas. Ang mga debris at alikabok ay nagsimulang bumuhos na parang ulan mula sa kisame. Nayon, Julian? Tapos ka na sigaw ni Mateo habang itinataas ang kutsilyo para sa huling saksak. Ngunit bago pa man maibaba ni Mateo ang kanyang kamay isang matalim na hapdi, ang naramdaman niya sa kanyang binti, si Teresa, na sa wakas ay nakalaya mula sa kanyang pagkakatali gamit ang basag na bote ay sumunggab at bumaon ang kanyang mga kuko sa sugat ni Mateo. Huwag mong hahawakan ang kaisa-isang taong nagtanggol sa akin. Ang boses ni Teresa ay naging isang hiyaw ng isang leon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang tagapagtanggol. Dahil sa gulat at sakit na paatras si Mateo. Sa kasama ang palad ang kanyang pag-atras ay tumama sa naghihingalong post. Ang buong bigat ng ikalawang palapag ay tila nagpasya ng sumuko sa sandaling iyon. Isang malakas na tunog ng pagguho ng mga pader ang umalingaw-ngaw sa buong gusali. Teresa takbo sigaw ni Julian habang pilit na itinatayo ang sarili at hinahablot ang kamay ni Teresa. Mabilis silang tumakbo patungo sa pangunahing labasan. Binalewala ang mga bumabagsak na tipak ng simento at ang makapal na alikabok na nagpapadilim sa kanilang paningin. Sa likuran nila, narinig nila ang desperadong hiyaw ni Mateo nang maipit ang kanyang binti sa ilalim ng isang dambuhalang beam. Ang boses nito ay puno ng takot, humihingi ng tulong sa asawang kailanman ay hindi niya pinahal. Agan. Napatigil si Teresa sa may pintuan. Lumingon siya kay Mateo na ngayon ay natatabunan na ng usok at debris. Ang put sa kanyang puso ay naroon pa rin pero ang nakikita niya ay hindi na ang makapangyariang asawa, kundi isang kaawa-awang lalaking nilamon ng sariling kasakiman. Teresa, kailangan na nating lumabas kuguho na ang buong building pakiusap ni Julian. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Teresa. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng kaguluhan. Sa sandaling iyon ang lahat ng pait ng nakaraan, ang pagkamatay ni Doña Mercedes, ang pagtataksil ni Alfonso,
ang kahihiyan sa sementero, o lahat ay tila naging maliliit na bahagi na lamang ng isang malaking pagsubok. Naramdaman ni Teresa ang init ng palad ni Julian, isang init na nagbibigay sa kanya ng katiyakang hindi na siya mag-isa. Lumingon si Teresa sa huling pagkakataon sa gumuguhong bodega. Paalam, Mateo. Ibinibigay ko na sa iyo ang lahat ng yaman na ninakaw mo. Dalhin mo yan sa impyer, nung ikaw mismo ang nagtayo. Marahas na hinila ni Julian si Teresa, palabas ng gusali ilang segundo bago tuluyang gumuho ang buong harapan nito. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng gusali ay lumika ng isang dambuhalang ulap ng alikabok na bumalot sa buong kalsada ng Binondo. Nakahiga sina Teresa at Julian sa kalsada kapwa hingal na hingal, marumi at puno ng mga gasgas. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, tila hinuhugasan ang dumi at dugo mula sa kanilang mga katawan. Dahan-dahang inabot ni Julian ang kamay ni Teresa at hinawakan ito ng mahigpit. Ligtas na tayo, Teresa. Bulong ni Julian, ang kanyang boses ay nabasag sa gitna ng emosyon. Wala na sila. Tumingin si Teresa sa madilim na langit. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila dahan-dahang naglalaho, napapalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Pero alam niyang hindi pa ito ang huli. Ang mga orihinal na titulo ng hasyenda ay nasa kamay pa rin ni Alfonso Salvador. Wala na ang hasyenda. Ang lahat ng alaala ni nanay naging abo na. Ang boses ni Teresa ay tila isang tuyong hangin na dumaan sa gitna ng katahimikan ng kalsada. Ang bawat salita ni Aling Charing ay parang isang dambuhalang pako na bumaon sa kanyang puso, mas masakit pa sa sugat sa kanyang pisngi o sa pasa sa kanyang mga braso. Sa malayo ang langit ng Batangas ay kulay kahel at pula, hindi dahil sa pagsikat ng araw, kundi dahil sa ningas na lumalamon sa kaisa-isang lugar na itinuring niyang tahanan. Naramdaman ni Teresa ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang physiological na reaksyon ng kanyang katawan ay naging marahas. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang hangin ay tila naging lason sa kanyang baga. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 5 taon, ang bawat gabing binantayan niya ang kanyang ina sa loob ng mansyong iyon, lahat ay naging usok na lang na tinatangay ng hangin. Ang hiya na naramdaman niya sa sementeryo ay napalitan ng isang matinding lumbay. Isang kalungkutang mas malalim pa sa karagatan. Teresa, tumingin ka sa akin, bulong ni Julian habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang mga balikat. Ang boses ni Julian ay nanginginig din, pero puno ito ng isang uri ng katatagan na tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Ang hasyenda ay lupa at bato lamang. Ang tunay na pamana ni Doña Mercedes ay nareto sa iyo. Hindi yun kayang sunigin ng kahit anong apoy. Humarap si Teresa kay Julian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Pero ang mga titulo, Julian, hawak ng tatay mo. Wala na tayong ebidensya. Wala na tayong bahay na babalikan. We lost everything. Hindi pa, Teresa, sagot ni Julian. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang bagong uri ng determinasyon. Hindi alam ni Alfonso na bago sunugin ni Esteban ang mansyon, may iniwan siyang mensahe sa akin. Isang digital backup ng lahat ng transaksyon ni Alfonso at Mateo. Ang hasyenda ay hindi na maibabalik sa dati nitong anyo. Pero masisiguro nating walang Salvador o Alcantara na makikinabang sa lupang iyon. Lumipas ang ilang araw. Ang ingay ng media ay tila naging isang malakas na hiyaw sa buong Pilipinas. Ang balita tungkol sa pagguho ng bodega, ang pagkamatay ni Mateo Alcantara sa ilalim ng mga debris at ang pagtakas ni Alfonso Salvador ay naging usap-usapan sa bawat kanto, sa bawat livestream ni Aling Charing. Pero sa gitna ng kaguluhan, si Teresa ay nanatiling tahimik. Nakatayo si Teresa sa gitna ng mga natitirang pundasyon ng Hacienda de la Vega. Ang amoy ng sunog na kahoy ay nanunuot pa rin sa kanyang ilong, isang masakit na paalala ng nakaraan. Ang kanyang asul na gown ay napalitan na ng simpleng puting damit, simbolo ng pagluluksa at bagong simula. Dahan-dahan niyang hinawakan ang isang itim at sunog na posteng kahoy, ang poste kung saan madalas siyang sumandal noong bata pa siya, habang pinapanood ang kanyang ina na nagtatanim ng mga rosas. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Alam niyang si Julian yon. Hindi na kailangan pang magsalita ng abogado.
Ang kanilang mga anino na nagtatagpo sa ibabaw ng abo ay sapat na mensahe. Theresa, tawag ni Julian. Ang press conference si Alfonso ay magsisimula na sa loob ng 1 oras. Idinadeklara na niya ang kanyang sarili bilang bagong may-ari ng lupang ito gamit ang mga titulong ninakaw niya. This is the moment, Theresa. Isang huling hakbang para matapos ang lahat. Humarap si Theresa, ang kanyang mukha ay malinis na mula sa dumi. Pero ang kanyang mga mata ay may ningas na hindi kayang patayin ng anumang tubig. Engineering. Engineering ang itinuro sa akin ni Nanay Julian kung paano bumuo ng matatag na pundasyon. Ngayong araw, gagamitin ko ang huling piraso ng pundasyong iniwan niya para gibain ang kasinungalingan ng tatay mo. Inilabas ni Theresa ang isang maliit at lumang susi mula sa kanyang bulsa. Ang susi sa isang lihim na vault sa ilalim ng puntod ni Doña Mercedes na tanging siya lang ang nakakaalam. Sa loob ng vault na iyon, hindi mga titulo ang naroon, kundi ang orihinal na kasunduan ng pamilya Salvador at De La Vega na maghati sa lupa para sa isang foundation ng mga magsasaka. Isang kasunduang itinago ng kanyang ama pero iniligtas ng kanyang ina. Hindi alam ni Alfonso na ang lupaing ito ay kailanman ay hindi naging pag-aari ng mga De La Vega o ng mga Salvador Bulong ni Theresa. It was always meant for the people. My mother made sure of that. Isang matamis at masakit na kilig ang naramdaman ni Theresa nang hawakan ni Julian ang kanyang kamay at dahan-dahang halikan ang kanyang no. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman nila ang kapayapaan sa gitna ng digmaan. Let's end this, Theresa. Together, sabi ni Julian. Interested. Noong araw, ang Hacienda de la Vega ay magbabalik sa kanyang tunay na ugat. Pagkatapos ng maraming taon ng pagnanakaw ng pamilya de la Vega, ang katarungan ay sa wakas ay makakamtan na ng mga Salvador. Ang boses ni Alfonso Salvador ay umalingaw-ngaw sa loob ng punong-puno na function hall ng Grand Hyatt. Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na palaso na may lason, itinatarak sa danggal ng pamilya ni Theresa sa harap ng 12-12 ng mga camera at reporter. Nakatayo siya sa likod ng isang podium na may tatak ng kanyang bagong kumpanya. Ang kanyang muka ay puno ng isang mapagkunyari na tagumpay. Inilabas niya ang mga orihinal na titulo ng lupa, ang mga dokumentong naging sanhi ng napakaraming dugo at luha. At itinaas ang mga ito ng may pagmamalaki. Sa isang sulok ng hall, naramdaman ni Theresa ang biglang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bigat ng kasaysayan. Ang physiological na reaksyon ng kanyang katawan ay naging matindi, ang kanyang puso ay tumitibok ng may kasamang kaba. Pero ang kanyang mga tuhod ay hindi na nanginginig. Nakasuot siya ng isang puting suit, isang kulay na tila humahamon sa itim na anino ni Alfonso. Sa tabi niya si Julian ay nakatayo ng matuwid. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa briefcase na naglalaman ng kanilang huling alas. Itigil mo ang kasinungalingang yan, Alfonso. Ang boses ni Theresa ay hindi malakas, pero mayroon itong kalidad na tila bumasag sa lahat ng inga sa loob ng hall. Ang bawat reporter ay sabay-sabay na lumingon. Ang tunog ng mga camera shutter na sunod-sunod na kumukuha ng litrato ay tila isang ritmikong paghatol. Dahan-dahang naglakad si Theresa patungo sa entablado at bawat hakbang niya ay tila isang sukat ng katotohanan na hindi kayang baliin ng kahit anong blueprint. Theresa, panunuyan ni Alfonso bagamat may bakas ng gulat sa kanyang mga mata. The mentally unstable widow has decided to join us. Security, pakiakay ang babaeng ito palabas. She needs medical attention, not a press conference. I don't need a doctor, Alfonso. I need you to read this, sabi ni Theresa, habang dahan-dahang iniaabot ang isang lumang dokumento na may selyo ng gobyerno noong taong 1950. Ang titulong hawak mo ay wala ng silbi. Sapagkat ang orihinal na kasunduan sa pagitan ng lolo ko at ng tatay mo ay hindi ang pagmamay-ari ng lupa para sa kani-kanilang pamilya. Napatigil ang buong hall. Si Aling Charing, na kasalukuyan naka-livestream mula sa harapang hilera, ay napatigil sa pag-type ng komento. Ang katahimikan ay naging mas nakakabingi kaysa sa anumang hiyaw. Inagaw ni Alfonso ang papel, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang binabasa ang mga nilalaman nito.
Anong kalokohan ito? This is a forgery? Hindi iyan peke. Itay ang boses ni Julian ay pumagit na puno ng isang malalim na pait at katarungan. Iyan ang orihinal na trust deed na itinago ni Doña Mercedes sa loob ng kanyang huling testamento. Nakasaad dyan na ang Hacienda de la Vega ay isang agrarian trust. Sa sandaling mamatay si Doña Mercedes, ang lupa ay otomatikong mapupunta sa mga magsasaka ng Batangas na nagtrabaho doon sa loob ng 3 henerasyon. Hindi ito pwedeng ibenta, hindi ito pwedeng ipamana. At lalong hindi ito pwedeng makuha ng isang Salvador na pumatay para lamang sa kapangyarihan. Ang golden moment ng gabing iyon ay nang dahan-dahang lumingon si Alfonso sa mga kamera na pagtanto na ang kanyang sariling anak ang nagbigay ng huling hatol sa kanya. Ang hiya, ang kahihiyang pilit niyang iniwasan sa loob ng maraming taon ay bumagsak sa kanya ng buong bigat. Ang lahat ng reporter ay nagsimulang magtanong ng sabay-sabay ang kanilang mga boses ay tila mga alon na lumulunod kay Alfonso. Alfonso Salvador, you are under arrest for corporate fraud, conspiracy to commit murder, and the illegal seizure of assets. Ang boses ng isang opisyal ng NBI ang narinig mula sa likuran ng hall. Naramdaman ni Teresa ang isang dambuhalang bigat na nawala sa kanyang mga balikat. Tumingin siya kay Julian at sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang mga luha sa mga mata ng abogado, mga luhang hindi para sa pait, kundi para sa kalayang matagal na nitong hinahanap. Nay! Tapos na po bulong ni Teresa sa kanyang isipan. Ang lupa ay malaya na, at ang pangalan niyo ay malinis na. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng zero sa iyong bank account, kundi sa dami ng taong handang tumayo sa tabi mo kapag wala ka ng kahit na ano. Ang boses ni Julian ay naging isang mahinang bulong habang nakatayo sila sa labas ng Grand Hyatt, pinaliligiran ng mga kumukutitap na ilaw ng syudad na tila nambubuskas sa kanilang kawalan. Ang gabi ay malamig at ang hanging dala ng papalapit na madaling araw ay humahaplos sa manipis na suit ni Teresa. Ang cellphone na nagpapakita ng kanilang walamang account ay dahan-dahang dulas sa kamay ni Teresa at nabaon sa kanyang bulsa. Ang physiological na reaksyon ng kanyang katawan ay nakakagulat sa halip na himatayin sa takot. Naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao na dati ay nakatali sa bigat ng hacienda at sa kasakiman ni Mateo ay tila nakahanap ng kapayapaan sa gitna ng pagkatalo. Nagsimulang maglakad si Teresa palayo sa karangyaan ng hotel. Ang kanyang mga sapatos ay tumutunog sa semento, isang ritmikong paalala na siya ay humihinga pa rin, na ang kanyang mga paa ay nakatapak sa lupang pinaglaban niya. Sa kanyang tabi, si Julian ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa. Ang kanyang tindig ay bakas ng isang mandirigmang kaka, tapos lang ng isang madugong labanan. Julian, tawag ni Teresa, hindi tinitingnan ng abogado. Narinig mo ba ang sinabi ni Alfonso? Inakala niyang mapapatay niya tayo sa gutom. Inakala niyang ang pera ang tanging nagpapatakbo sa ating mundo. He lived his life for power. Teresa, sagot ni Julian, ang kanyang boses ay puno ng pait, pero may halong paghangga sa babaeng nasa tabi niya. Para sa kanya, ang taong walang pera ay taong walang boses. But he failed to realize one thing. You're an engineer. You know how to build something from nothing. Napatigil sila sa tapat ng isang maliit na park. Doon naghihintay ang isang grupo ng mga tao magsasaka mula sa Hacienda de la Vega, kasama si Aling Charing na ngayon ay hindi na ang marites na mapanira, kundi isang babaeng puno ng pagsisisi. Nang makita nila si Teresa, sabay-sabay silang tumayo. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng kanilang mga hikbi. At ang marahang paglapit nila sa babaeng, nagligtas sa kanilang kinabukasan. Ma'am Teresa! Ang boses ni Carey, ang pinakamatandang magsasaka sa hacienda, ay nanginginig sa emosyon. Nabalitaan po namin ang ginawa ni Alfonso. Wala na po kayong pera. Wala na po ang mansyon. Pero narito po kami. Ang bawat butil ng palay na aanihin namin sa lupang ibinigay nyo, may bahagi kayo. Hindi po namin kayo pababayaan. Dito na hindi napigilan ni Teresa ang kanyang mga luha. Ang injustice engine na nagpapatakbo sa kanya sa loob ng maraming buwan ay tuluyan ng huminto
napalitan ng The Chain of Obligation Engine, isang utang na loob na hindi nakakasakal kundi nakakagamot. Isang matandang babae ang lumapit at iniabot kay Theresa ang isang maliit na supot ng mga tinapay at isang mainit na kape sa loob ng isang termos. Ang golden moment ng gabi niyon ay nang hawakan ni Theresa ang magaspang at maduming kamay ng magsasaka at naramdaman niya ang tunay na init ng pamilya na kailanman ay hindi niya naramdaman kay Mateo o kay Alfonso. Salamat po, bulong ni Theresa. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tumatama sa mainit na kape. Maraming salamat. Tumingin si Julian sa eksena at sa unang pagkakataon nakita ni Theresa ang isang ngiti sa kanyang mga labi, isang tunay at tapat na ngiti na nagpadunong sa kanyang mukha. Lumapit si Julian at dahan-dahang inakbayan si Theresa isang kilos na nagsasabing hindi lang ang mga magsasaka ang kasama niya. Naroon din siya sa hirap at ginhawa. Kinabukasan, lumabas ang hatol ng korte. Si Alfonso Salvador ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Consuela Santos naman ay nanatili sa psychiatric facility na wala na sa sariling isip dahil sa tindi ng takot at pagsisisi. Ang katarungan ay nakamit na, pero ang buhay ni Theresa at Julian ay magsisimula muli sa isang maliit na apartment malayo sa karangyaan ng nakaraan. Habang nag-aayos ng kanilang mga gamit sa bagong tirahan, nahanap ni Theresa ang huling liham ni Doña Mercedes sa loob ng kanyang lumang bag. Ito ang liham na tila nakaligtaan niya sa gitna ng kaguluhan. Theresa, aking anak, basa ni Theresa sa kanyang isipan. Kapag dumating ang araw na wala ka nang makitang yaman sa iyong paligid, tumingin ka sa iyong mga kamay. Binigyan kita ng katalinuhan para magtayo at puso para magmahal. Ang hasyenda ay lupa lamang, pero ang pag-ibig na matatagpuan mo sa gitna ng guho ang tunay kong pamana. Nagtama ang paningin ni Theresa at Julian sa gitna ng mga karton at gamit. Ang kanilang mga kamay ay muling nagtagpo mahigpit, tila isang panata ng isang bagong simula. Ang kilig na naramdaman nila ay hindi na mula sa takot, kundi mula sa katiyakan ng isang pag-ibig na dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag pa sa bakal. Isang taon na ang lumipas mula nang ang usok ng nagbabagang Hacienda de la Vega ay tinangay ng hangin. Ngunit ang bawat hapdi ng nakaraan ay tila naging mga ukit na lamang sa isang matatag na pundasyon. Sa baybayin ng San Isidro kung saan ang dagat ay humahalik sa mapuputing buhangin, isang bagong gusali ang nakatayo. Hindi isang mansyon ng kasakiman, kundi ang Mercedes de la Vega Healing Center. Ang gusaling ito, na dinisenyo mismo ni Theresa gamit ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot, ay naging tahanan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aapi at karahasan. Nakatayo si Theresa sa beranda, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa karagatan. Ang kanyang puting bestida ay marahang sumasabay sa ihip ng preskong hangin. Wala na ang itim na belo, wala na ang bigat sa kanyang mga mata. Sa kanyang palad, hawak niya ang lakit ng kanyang ina, pero sa pagkakataong ito, hindi na niya nararamdaman ang pait. Nahanap na niya ang kapatawaran hindi para kay Mateo o Alfonso, kundi para sa kanyang sarili. Napagtanto niya na ang bawat pagkakamali at bawat luhang ibinuhos niya ay bahagi ng isang mas malaking disenyo para hubugin siya sa kung sino siya ngayon. You're thinking about her again, aren't you, ang boses ni Julian ay naging isang pamilyar na himig ng kapayapaan sa kanyang buhay. Lumapit ang abogado, dala ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang kanyang mga mata na dati ay tila 2 madidilim na kuweba ng put, ay ngayon ay nagniningning na sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon. Hindi na siya ang lalaking naghahanap ng paghihigante. Siya na ang lalaking nagpapatakbo ng legal aid para sa mga mahihirap sa San Isidro. Thinking about the secret, Julian mithi ni Theresa. Habang tinatanggap ang tasa, ang init nito ay dumadaloy sa kanyang mga daliri, tila isang haplos ng katiyakan. Sino ang mag-aakala na ang lihim ng San Isidro na iniwan sa atin ay hindi ginto, kundi ang mga liham ng pasasalamat ng mga taong tinulungan ni nanay ng lihim? At ang susing yon, ang susi sa isang maliit na kooperatiba na ngayon ay nagbibigay ng trabaho sa daan-daang pamilya. Ngumiti si Julian at dahan-dahang inakbayan si Theresa.
Isang marahang kilig ang gumuhit sa katahimikan ng isandal ni Theresa ang kanyang ulo sa balikat ng abogado. Alfonso thought he took everything from us by erasing our bank accounts. But he gave us the greatest gift of all, a clean slate. Isang pagkakataon na bumuo ng buhay na hindi nakadepende sa anino ng ating mga magulang. Nakamit na nila ang tunay na kapayapaan. Si Alfonso Salvador ay nananatili sa likod ng mga rehas, isang matandang lalaking. Kinakausap ang mga anino ng kanyang kasakiman. Si Consuela naman ay tuluyan ng nilamon ng kanyang sariling mga kasinungalingan sa loob ng isang tahimik na institusyon. Ang katarungan ay hindi lamang dumating sa anyo ng batas, kundi sa anyo ng karma na dahan-dahang humahabol sa bawat pagkakamali. Are you happy? Teresa, tanong ni Julian. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Tumingin si Teresa sa malayo sa mga magsasakang pauwi na mula sa bukid sa mga batang naglalaro sa dalampasigan. Naramdaman niya ang tibok ng kanyang puso, matatag, payapa at puno ng pag-asa. Hindi lang ako masaya, Julian. Malaya na ako, sagot ni Teresa. Natutunan ko na ang yaman ay nawawala, ang lupa ay nagiging abo, pero ang danggal at ang pag-ibig na itinanim natin sa puso ng iba, yon ang pamanang hinding-hindi mananakaw ng kahit sino. Dahan-dahang nagtagpo ang kanilang mga labi sa ilalim ng unang bituin ng gabi, isang halik na hindi na nagmamadali, isang halik na selyo ng isang bagong kabanata. Ang pag-ibig na nagsimula sa gitna ng trahedya ay naging isang matibay na tor na walang anumang unos ang makakagiba. Ang bawat sugat ay naghilom na nag-iwan ng mga pilat na magsisilbing mapa ng kanilang tagumpay. Ang kwento ng Hacienda de la Vega ay natapos na. Ngunit ang kwento ni Teresa at Julian ay nagsisimula pa lamang sa bawat pagsikat ng araw sa San Isidro. Sa huli, ang katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa masama, kundi ang pagbibigay ng pagkakataon sa mabubuti na muling maging buo. Ang huling sinag ng araw sa San Isidro ay hindi lamang tanda ng pagtatapos ng maghapon, kundi isang pangako na ang bawat gabi ay may kasunod na liwanag. Tapos na ang laban at sa wakas nahanap na ni Teresa at Julian ang kanilang tahanan sa piling ng isa't isa, hindi sa ginto, kundi sa kapayapaan ng kanilang mga puso. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga at pagsama sa akin. Hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Habang binubuo ko ang bawat salita ng nobelang ito, may isang bahagi na talagang bumasag sa aking damdamin. Ang sandaling nalaman ni Teresa na ang sarili niyang mga kamay ang nagpainom ng maling gamot sa kanyang ina. Napatigil ako sa pagsusulat at naramdaman ko ang hapdi ng kanyang pagsisisi, ang bigat ng isang pusong tapat na ginawang instrumento ng kasamaan. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng imahinasyon. Ito ay alay ko sa lahat ng mga kababaihang tinitiis ang bawat hagupit ng tadhana, sa mga inang nagsasakripisyo at sa mga anak na patuloy na lumalaban para sa kanilang danggal. Sa buhay para tayong mga inhinyero ng sarili nating kaluluwa. Minsan kailangang gumuho ang buong gusali ng ating nakaraan, gumuho hanggang sa maging abo ang bawat blueprint ng ating mga pangarap. Hindi ito nangyayari para tayo ay mawasak, kundi para makita natin ang mga bitak sa lumang pundasyon at makapagtayo ng isang bagong istruktura, isang gusaling, mas matatag, mas malinis at hindi na kayang itumba ng anumang bagyo ng pagkakanulo. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagkulong sa mga nagkasala, kundi ang muling pagbuo sa ating sarili mula sa mga guho ng ating pighati. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Julian, kaya niyo pa bang tanggapin ang katotohanan sa likod ng inyong pagkatao? O tulad ni Teresa, handa ba ninyong bitawan ang lahat ng yaman para lamang sa katahimikan ng inyong budi? Habang pinapakinggan niyo ang boses ko, marahil ay nagluluto kayo, nag-aalaga ng mga anak o nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Nais kong malaman na saan man kayo ngayon. Anong bahagi ng kwentong ito ang pinakatumago sa inyong puso? Ibahagi niyo naman ang inyong mga karanasan o saloobin sa comment section. Mahalaga sa akin ang bawat tinig ninyo dahil dito sa ating tambayan, ang bawat kwento ay pinapakinggan at ang bawat sugat ay pinapahalagahan. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating video para mas marami pa tayong pusong maabot at matulungang mahilom.
Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Naway manatili kayong matatag maganda at puno ng pag-asa sa kabila ng lahat ng pagsubok. Pagpalain kayo ng may kapal, pamagat ng kwento hasyenda ng kasalanan, at dangal paalala ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang na binuo para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.